Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 211 hanggang 220. Matapos marinig ang pagsusuri ni Hong Wigyo, napakapangit ng mga mukha ng mga executive na naruroon. Dahil, alam nila na ang mga pakulo ni Liu Yewei ay napakahirap harapin. Mr. Hong, ano ang dapat nating gawin? Sabik na sinabi ng nakaraang executive, maaari mong baliwalain ang lahat ng iba pa, ngunit hindi namin maaaring hayaang umunlad ang search engine sa anumang sitwasyon. Oo, kung tinawag sila ng search engine na as we develop, hindi ba ang change natin? Ang paghahanap ang ating pundasyon, hindi natin ito dapat mawala. Well, alam ko ang pag-aalala ng lahat. Naisip ito ni Hong Wigyo, ngunit nakaramdam din siya ng kawalan. Sa isang banda, walang sapat na pondo. Sa kabilang banda, ang 6 na negosyong ito ng kabilang partido ay nakabatay lahat sa Turkey Chat software. Mahirap talagang pigilan ang mga ito. Ano ang dapat gawin partikular? Sabik na sabik si Hong Wigyo kaya wala siyang mapagpipilian sandali. Malungkot at malungkot. Ang mga executive na naruroon ay talagang walang magawa. Nang ang lahat ay balisa, ang sekretarya ni Hong Wigyo ay biglang tumakbo ng nagmamadali. Tumakbo siya ng napakabilis, ngunit makalipas ang maikling distansya, hinihingal na siya. Halatang tumakbo siya sa sprint speed na 100 meters. Pagkapasok niya sa pinto, sumigaw ang sekretarya, Mr. Hong. Magandang balita. Magandang balita. Nakakagulat na balita. Anong magandang balita? Sabihin mo sa akin. Kilalang kilala ni Hong Wigyo ang kanyang sekretarya at talagang siya ang uri ng tao na madaling manatiling kalmado. Kung makapagsasabi siya ng ganito sa oras na ito, siguradong malaking balita iyon. Xiao Liu, anong balita ang ikinagulat mo? Agad namang nagulat ang mga executive sa ibaba, hindi kakaraniwan. Ito ay talagang malaking balita. Magandang balita. Tumawa si Secretary Xiao Liu. Tumawa ng malakas, sinabi niya, Mr. Hong. Sa broadcast ng balita ngayon lang, ang unang balita ay naglabas ang bansa ng patakaran para paunlarin ang West 4th Ring Road. Nagkukusa ang bansa na paunlarin ang West 4th Ring Road. Bumili kami ng napakaraming lupain. Ano? Nang marinig ang balitang ito, natigilan si Hong Wigyo, gayon din ang lahat ng executive sa ibaba. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa una, pagkatapos ay si Hong Wigyo at ang lahat ng mga executive ay tumalon na parang baliw. Tumawa ng malakas si Hong Wigyo at sinabing, ha. Mayroon akong mabuting anak. Bilis, ipakita mo sa akin, nasaan ang balitang iyon? Mabilis na kinuha ng sekretarya ang kanyang mobile phone at ikinabit sa malaking screen sa dingding. Bilang isang napakatalino na katulong, kapag may ganoong magandang balita, natural na itala ito bilang matibay na ebidensya. Di nagtagal, lumabas sa TV ang mukha ng tagapagbalita ng Xinhua Network, iniulat ng pahayagang ito na ayon sa pinakahuling resolusyon na inilabas ng sentral na pamahalaan, ang West 4th Ring Road ng Tianjin City ay may kakaibang lokasyon, magagandang tanawin sa paligid at mayamang mapagkukunan ng turismo, kaya nagpasya ang sentral na pamahalaan na dagdagan ang intensity ng pag-unlad ng West 4th Ring Road sa Tianjin City. Ang partikular na plano ay ang susunod na hakbang ay ang tiyak na patakaran sa pag-unlad. Si Hong Wigyo at ang iba ay lubos na nalito. Gulat na gulat talaga. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong malaking conference room ay tuluyang natangay. Oh my God, kurutin mo ako. Hindi ba ito panaginip? Gumastos si Presidente Hong ng 1.2 billion sa real estate sa West 4th Ring Road para kay Young Master Dali. Ngayon ay may ganitong patakaran, at ito ay katawa-tawa hindi ito problema. Nagulat din si Hong Wigyo. Ang kaligayahan ay biglang dumating, Xiao Liu, kurutin mo ako kaagad, totoo ba ito? Hindi nagtagal, masakit. At saka tumawa ng malakas, ha, okay. I have a good son. Ha. With a land investment of 1.2 billion, dapat at least 10 billion ang output. Tuwang-tuwang sinabi rin ni Secretary Xiao Liu, G. Hong. Sa balitang ito, bakit hindi na lang tayo makipag-ayos sa iba? Ha. Ano pa bang sasabihin? Sinampal ni Hong Wigyo ang malaking conference table, ikaw at ang turkey level ay dalawang uri ng apoy. Para sa chicken exclusive business, walang paraan para makialam dito. Para sa iba pang negosyo, nakikipagtulungan kami sa mga malalaking domestic company. Turkey Space, para sa negosyong ito, nakikipagtulungan kami sa Xinhai Weibo, para sa chess at card games, nakikipagtulungan kami sa Lianxing Chess at mga card, at para sa potensyal na pagpapahalaga sa mga kumpanya, ha. Itong mga piraso ng lupa, tiyak na tataas ng gusto ang stock ng aming kumpanya, at hindi sinasabi na may karapatan kaming magsalita Xiao Liu, pakibalitaan ngayon, go. Tuwang-tuwa din si Secretary Xiao Liu at tumakbo palabas ng walang sabi-sabi, aalis ako kaagad. Ha. For the rest, halos durugan ni Hong Wigyo ang conference table, let's snipe at the Turkey search engine with all our strength. Kung hihilingin mo sa kanya ang perang ito, walang babalikan. Ha.
Ang halaga ng mga lupaing ito ay tumaas ng husto. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na mayroon kaming kumpiyansa na pag-usapan ang tungkol sa mga kondisyon ng pagbubukas. Ang pera ay ang tapang ng mga bayani, at ito ay totoo mula noong sinaunang panahon. Tawa ng tawa si Hong Wigyo, at ilang beses na tumawa ng, haha, ang isang executive sa ibaba na nakasuot ng salamin at walang gaanong buhok, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin at nagsabi, Mr. Hong, hindi ko mapigilan, medyo natutuwa ako. Tara sa banyo at magpahinga muna. Go, tumanggo si Hong Wigyo, tandaan na bumalik ka kaagad, magsaya tayo ngayong gabi. Okay. Pagkalabas ng lalaking nakabeso, nakangiting sabi ng isang senior executive sa ibaba. Mr. Hong, how mong show, wala ka pa rin. Sabi niya at gumawa ng, gesture, at tumanggo ang iba. Ngumiti si Hong Wigyo at nagsabi, hindi mo ba iniisip na dapat tayong magkaroon ng isang tao na maaaring magbigay ng tip sa kabilang partido? Ha, talaga, haha. Tiyak na galit si Liu Yewei sa oras na ito. Haha. Sinasabi ko lang sa iyo, paano nagkamali si Mr. Hong? Pero Mr. Hong, inaasahan mo ba itong magandang balita ngayon? Nakangiting sabi ni Hong Wigyo, how could it be possible? We didn't. It doesn't matter if you ask him to be there kapag may naisip kang solusyon. Kapag nakaisip ka ng magandang solusyon, hindi mo na siya matatawagan ulit. Pero masyadong unexpected ang balita ngayon, pero ayos lang. Pakiusap lang na magpadala siya ng mensahe kay Liu Yewei, haha. Sa puntong ito, kusa ring kumurap si Hong Wigyo, kapag nag-celebrate tayo mamaya, huwag kalimutang paalalahanan siya ulit, hahaha. Haha, kailangan yan. Tianjin City, Turkey Headquarters. Nakaupo si Liu Yewei sa isang lounge chair sa harap ng floor-to-ceiling window, nakatingin sa neon night view ng lungsod, napakasarap sa pakiramdam. May hawak pa siyang isang baso ng red wine sa kanyang kamay, paminsan-minsan ay marahan itong sinisipsip. Matagal na niyang pinaplano ang malaking hakbang na ito. Nakatanggap na siya ng balita tungkol sa pagkuha ng lupa ni Hong Wigyo noon, kaya nagbenta muna siya ng ilang piraso ng lupa sa West 4th Ring Road para sakupin ang liquidity ng Hong Wigyo. Pagkatapos ay lihim siyang nakalikom ng pondo para bumuo ng aplikasyon, at pagkatapos ay sinamsam ang oras ng pagpupulong ng pamilyang Hong para umatake sa isang iglap. Agad na nahuli si Hong Wigyo. Space, chess and cards, music, games, search and level systems, hehe, itong 6 na application ay available lahat. Kahit gaano pa kagaling si Hong Wigyo, wala naman siyang magagawa sa akin, di ba? 700 million na lang ang natitira niya. At most, sa search aspect na lang siya nakaka-focus. Kahit gaano siya kabalisa, wala siyang magagawa sa iba, haha. Ipinagmamalaki ni Liu Yewei ang red wine glass sa kanyang kamay at humigup. Isang subo. Namuhunan siya ng 3 bilyon ng biglaan, at ang paghahanap ay talagang para ilihis ang atensyon ni Hong Wigyo. Sa katunayan, gumastos lamang siya ng halos 200 milyon sa search engine, at ang karaniwang kulog ay malakas at ang ulan ay maliit. Ang kanyang tunay na layunin ay ang iba pang 5 negosyo. Ang Turkey Space ay maaaring gamitin ng bawat gumagamit ng Turkey. Nakabundle ito ng iba't ibang function, tulad ng diary, photo album, Weibo, at iba pa. Bukod dito, ang Turkey Space na ito ay maaari ding palamutihan ng mga user mismo. Ano ang Xinhai Weibo? Bagamat maraming gumagamit, maihahambing ba ito sa sarili nating software ng Turkey Chat? Hindi marami ang maaaring patumbahin ang Xinhai Weibo sa isang iglap, ngunit hindi bababa sa maaari silang makakuha ng malaking bahagi ng pie. Chess at card games, ito ay sumasaklaw sa halos lahat ng card at chess games. Ang mga manlalaro ay maaaring makakuha ng libreng Turkey coin. Ano ang dapat nilang gawin pagkatapos gamitin ang mga ito? Siyempre babayaran mo. Hindi man masasabing lahat ay gagastos, tiyak na marami ang handang magbayad. Hindi na kailangang sabihin, ang musika ay kasama ng chat software at espasyo. Hanggat bubuksan mo ang Turkey Chat, madali kang makakapaghanap ng musika at makakarinig ng musika online. Cool na kanta. Haha, pwede bang magkaroon ng ganitong convenience? Ikaw, sa Mungzin's Dragon at Continent na namumuno, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kasikatan. Kung ipo-promote mo ito sa Turkey software, tataas ang kasikatan nito. Sa turn, hanggat na-download mo ang mga application na ito dito, maaari ka ring makakuha ng mga virtual na item sa laro. Tulad ng para sa sistema ng pag-upgrade para sa mga gumagamit ng Pabo, maaari nitong dagdagan ang pagiging malagkit ng software sa mga gumagamit. Kung gusto mong mag-upgrade, walang problema, ay hang up lang. Isang balahibo pagkatapos ng antas ng 1, pilak pagkatapos ng antas ng 5, ginto pagkatapos ng antas 25, platinum pagkatapos ng antas na 50, at diamante pagkatapos ng antas ng 100. Kung tumambay ka ng 10 oras araw-araw, ikaw ay gagantimpalaan ng isang turkey bean, at ang pabo ay magagamit sa lahat ng negosyo. Sa pagkakataong ito, 3 bilyon ang namuhunan dito. Bilang karagdagan sa mga gantimpala para sa mga user, kasama rin dito ang napakaraming advertising.
Hong Wigyo, ano ang maaari mong ipaglaban sa akin? Sa mundong ito, walang pera, umaasa lang sa mukha, sayang. Maaari ba itong gamitin bilang pera? Tungkol naman sa cool na musika ng Xinhai Weibo, hindi kayang pilipit ng mga braso mo ang iyong mga hita, kaya ano ang magagawa nila kahit alam nila? As long as you get the upper hand, hindi mo na lang ako hahayaan na samantalahin kita simula ngayon. Ang gusto ng aming Turkey software ay kaganhawahan at bilis. Madali itong magamit, ang mga serbisyong ito ay binubuksan ng sama-sama, at ang mga gumagamit ay binibigyan ng masaganang benepisyo, hindi ako naniniwala na ang mga gumagamit na iyon ay hindi matutukso. Not to mention that all these new business users will come to experience it, but at least pipili sila ng isa o dalawa, di ba? Hehe, itong mga software natin ay lahat ng magagandang bagay. Hanggat nagamit mo na sila, kung hindi mo sila bibigyan ng buong marka, at least hindi nila iisipin na sila ay masyadong masama. Sa oras na masanay ka na, hindi imposibleng palitan ang mga nangungunang malalaking kumpanya. Kahit na hindi mo sila matalo, at least makakakuha ka ng isang piraso ng malaking cake. Sa pag-iisip nito, lalo pang naging masaya si Liu Yewei, nakaupo roon ng mag-isa, humihigop ng red wine, natatawa sa sarili, pagkatapos ng bagay na ito ay matagumpay, hey, sino ang makakalaban sa akin sa network? Shen Ge. Ang pangunahing puwersa ay isang search engine lamang. Lahat ng iba pang mga serbisyo ng aplikasyon ay matatalo sa akin. Gaano kalaki ang aking negosyo? Sa hinaharap, ako ay magpapatuloy. Habang tumatawa siya ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha ito ni Liu Yewei at tiningnan. Tumawa siya at sinabing, si Hao Mengsho ito. Tumatawag sa akin sa oras na ito. Sa tingin ko ay may isang bagay na hindi pa napag-usapan ni Hong Wigyo. Countermeasures. Kahit na napakalakas niya, ano ang magagawa niya sa akin? Humigop ng alak si Liu Yewei at sinagot ang telepono. Napakabait ng kanyang boses, si Lao Hao, ano ang nangyayari doon? Si Hong Wigyo yata ay walang magawa. Mr. Liu. Mahina at malungkot ang boses ni Hao Mengsho, ito ay isang kakilakilabot na sitwasyon. Mr. Liu, mangyaring isara ito. Huli na. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Biglang bumangon si Liu Yewei, napakagandang sitwasyon. Matutulog ka na ba? 3 bilyon. Kahit na mabaliw si Hong Wigyo, paano siya makakahanap ng pera para labanan ako sa nakalipas na 2 araw? Ang maximum na halaga ng liquidity na nasa kamay niya ay 7 hanggang 8 bilyon. Damn it, I'm so full. Mr. Liu, sa panig na ito ng Hong Wigyo, sa panig na ito. Kinagat ni Hao Mengsho ang kanyang mga ngipin at piniling sabihin ang totoo. Huli na para sabihin ng iba, hindi na niya kailangang kunin ang pera. Mr. Liu, panoorin mo na lang ang news broadcast ngayong gabi. Malalaman mo pagkatapos mapanood ito. Kailangan kong ibitin ka agad, kung hindi ay maghinala sila. Sinabi ni Hao Mengsho ang mga salitang ito. Ibaba ang telepono. News Network. Kakaibang tanong ni Liu Yewei, anong news network? Ano ang mali sa news network? Maaari bang hilingin ng news network kay Hong Wigyo na kumita ng pera mula sa langit? Hindi ako naniniwala. Anong uri ng eroplano ang gusto niyang gawin sa kanyang nakakabaliw na kapangyarihan? Mali ba ang nainom niyang gamot ngayon? Iyon ang sinabi niya. Ngunit nanatiling maingat pa rin si Liu Yewei. Kung tutuusin, kailangan niyang mag-ingat kapag may nangyari sa kanya. Walang balita sa mundong ito na lumilitaw mula sa manipis na hangin. Nagmamadaling binuksan ni Liu Yewei ang kanyang computer, nag-log in sa istasyon ng TV, at tiningnan ang broadcast ng balita ngayong gabi para makita kung ano ang nangyari. Hindi nagtagal, ang boses ng tagapagbalita ay nagmula sa computer, iniulat ng pahayagang ito na ayon sa pinakahuling resolusyon na inilabas ng sentral na pamahalaan, ang West 4th Ring Road ng Tianjin City ay may kakaibang lokasyon, magagandang tanawin sa paligid at mayamang mapagkukunan ng turismo. Sa makatuwid, nagpa siya ang sentral na pamahalaan na dagdagan ang bilang ng the development efforts ng West 4th Ring Road sa Beijing. Ang partikular na plano ay bitik. Ang baso ng alak ay dahan-daang nahulog sa lupa, nabasag sa hindi mabilang na mga piraso ng salamin at lumipad palabas. Tumapon ang purong red wine sa sahig, maging sa damit ni Liu Yewei. Parang ewan niya. Siya. Bamulong lang, ito. Paano ito posible? Paano ito posible? Ilang sandali pa ay ungol niya. Bigla niyang itinulak sa lupa ang lahat ng mga dokumento sa kanyang mesa at sumigaw ng malakas, paano ito posible? Bakit biglang nagkaroon ng ganoong patakaran ang bansa? At kahit na may ganoong patakaran, bakit hindi ka pumunta ng maaga? Sa ganitong oras lang, ang buong file sa desk, kasama ang computer, ay nahulog sa lupa. Hindi nasisiyahan si Liu Yewei. Sinisira niya lahat ng nakita niya sa daan. Damn! Paano ito posible? 3 bilyon. Nakalikom ako ng kabuuang 3 bilyon para sa araw na ito. Sigurado akong wala siyang pera, sigurado akong dadalo siya sa isang pulong ng pamilya, at ang pamilyang Hong ay hindi makakapagbayad para dito sandali. Pero ano ito? Isang balita lang tungkol sa kanya, ang 3 bilyon ko ay wala ng silbi. Walang silbi. Siya, si Hong Wigyo, ay nakaupo lang doon na walang ginagawa,
at ang kailangan lang niyang gawin ay maghulog ng pera mula sa langit para sa kanya. Hong Dali. Hong Dali. Kasalanan niya ito. Ang lahat ng ito ay dahil sa alibughang anak ni Hong Dali. Napakaikli ko noon, at napakayabang ni Hong Wigyo. Mariin niyang sinampal ang kanyang sarili, ngayon ay tila ako ang aliberga. Ako ang tanga. Halos kalahati ng mga ari-arian ni Hong Wigyo ang ibinenta ko sa kanya. Ano ito? Ano ito? Higit sa 1 bilyon. Sa patakarang ito, ang real estate ni Hong Wigyo ay madaling umabot ng higit sa 10 bilyon. Paano ako? After working so hard for so long, what can I do if I can make money? Walang kabuluhan ng lahat. Sa mga ari-arian na ito, ang Hong Wigyo ay madaling makapagpahiram ng bilyon-bilyong dolyar. Paano ko siya haharapin? Sa kabutihang palad ni Hong Wigyo at sa yaman na mayroon siya, madaling pag-isahin ng pera ang mga kumpanyang iyon para supilan ako. Hindi ito gagana. Kailangan kong humanap ng paraan, sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip nito, ang mukha ni Liu Yewei ay natatakpan ng malamig na pawis. Dapat sabihin na nagawa niyang patakbuhin ang Turkey software sa kasalukuyang antas. Siya ay talagang isang tao na gumagawa ng malalaking bagay at hindi isang taong hindi mapag-aalinlanganan. Pagkatapos huminahon, determinadong kinuha ni Liu Yewei ang kanyang mobile phone at sinimulang tawagan ang mga tao isa-isa, iulat ang kasalukuyang negosyo ng publisidad. Itigil ang lahat, itigil ang lahat. Maliban sa mga gantimpala na ipinangako sa mga customer, itigil ang lahat. Itigil ito ngayon. Pababa. Ihinto ang pag-promote doon, lahat ng trabaho ay tumigil, lahat ng advertising ay nasuspend. Ngayon, kaagad. Matapos ayusin ang lahat ng departamento ng negosyo ng kumpanya, bumagsak si Liu Yewei sa sofa at sa wakas ay kinuha ang telepono. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya na may isang walang magawang ngiti, mukhang hindi nagagana ang kawalang kasiyahan, sayang. Umiling si Liu Yewei, dineel ni Liu Yewei ang huling numero ng telepono, at malinaw na nakasulat ang pangalan ng numero ng teleponong iyon Liu Mengzin. Coffee Wings Coffee House. Si Liu Mengzin ay malayang humawak ng isang tasa ng kape, pinag-krus ang kanyang mga paa, at paminsan-minsan ay humigop. Napaka-elegante at gwapo niyang tignan, dahilan para mamula ang mga kabataang manggagawa sa kafe at palihim na sinulyapan siya. Sa mga tagalabas, pumunta lang dito ang batang ito para magpakitang gilas, pero sa totoo lang, ninanamnam lang niya ang maluwag at komportableng pakiramdam ng mag-isa, nang walang anumang intensyon na magpakitang gilas. Hindi naman kalabisan ang sabihin na kung gusto niyang manligaw ng babae, hindi magiging mahirap na maging 10 o 8 babae sa isang araw. Gayunpaman, si Liu Mengzin ay talagang isang napaka-stable at down-to-earth na tao, at halos walang halatang pagkukulang sa kanya. Siya ay steady, matalino, hindi bastos, matangkad at gwapo, at may makapal na boses. Bilang karagdagan, siya ay isang magandang tao sa kanyang sarili. Wala siyang condescending at contemptuous mentality ng mga ordinaryong playboy, kaya lagi siyang magalang. Sikat sa mga kaibigan. Kung ilalagay mo si Ryu Myung-shin sa mga pelikula at palabas sa TV, magiging isang standard na template ng protagonist, isa na mayaman at gwapo, katulad ng Hanazawa sa Meteor Garden. Humigop ng kape, tumingin sa bintana si Liu Mengzin sa eksena sa gabi, iniisip ang maaaring mangyari sa mga nakaraang araw. Maraming pondo ang nalikom ni tatay. Sa nakalipas na 2 araw, noong ginanap ang pulong ng pamilya Hong at walang gaanong pera, binalak niyang palawakin ang negosyo. Nako, madaling sabihin ang ibang bagay, ngunit kapag pinalawak ang negosyo, hindi may iwasang makaharap si Hong Dali. Kung ang mga ordinaryong bagay ay maayos, pagkatapos ay isang Turkey search engine ay nilikha, na talagang nababahala. Para sa iba, tiwala si Liu Mengzin na tiyak na kakayanin ito ng kanyang ama na si Liu Yewei. Sa pagkakataong ito ang plano ay perpekto, kahit na ito ay sa mga kakayahan ng pamilyang Hong at Hong Wigyo, hindi ganoon kadaling guluhin ang layout doon. Ngunit nang ang usaping ito ay may kinalaman kay Hong Dali, ang lahat ay naging komplikado at nakalilito. Nakakanerbiyos, marahang hinaplos ni Liu Mengzin ang kanyang mga templo, may tiwala pa rin ako sa lahat ng iba pa, ngunit sa pagkakataong ito maaari itong ituring bilang isang direktang paghaharap sa pamilyang Hong. Hindi ko alam kung anong uri ng mga pagbabago ang magaganap dahil kay Hong Dali. Habang iniisip niya ito ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Inilabas ito ni Liu Mengzin at nakitang ama niya iyon. Biglang nanlumo ang kanyang puso, mukhang nagkatotoo na. Sayang, alam kong kasali si Hong Dali. Walang happy ending. Pagkatapos sagutin ang telepono, dahan-daang sinabi ni Liu Mengzin, "Tatay, may problema ba?" "Alam mo lahat." Nagulat ang boses ni Liu Yewei, at pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses, "Totoo. May nangyaring mali. Nasaan ka na ngayon? Halika kaagad sa aming kumpanya." Pagkatapos ibaba ang telepono, dahan-daang tumayo si Liu Mengzin at walang magawang umiling, "Oo naman, mukhang sa pagkakataong ito, totoo na." Napakahirap. Dahil kay Sheng Yu, si He Shengliang ay maaari lamang ituring bilang isang kapalaran. Sayang. Ibinaba ang kape, dahan-daang umalis si Liu Mengzin sa kafe nang hindi kumukuha ng anumang ulap.
Ang mga batang babae sa paligid ay nabighani. Gusali ng turkey. Nang dumating si Liu Mengzin, ang malaking conference room ay puno na ng mga tao, at ang kapaligiran ay madilim. Nang makita ni Liu Yewei si Liu Mengzin na dumating, mabilis siyang humakbang at sinabing, "Mengzin, lahat ay naliligaw ngayon. Alam kong palagi kang mas matalino kaysa sa akin. Halika at tulungan mo ako." Tungkol sa kanyang anak, palaging nasisiyahan si Liu Yifei. Siya ay matalino, matatag, at kakaunti ang mga pagkukulang. Karaniwang gusto ni Liu Yewei na magsanay pa si Liu Mengzin, kaya hinahayaan niya itong lumabas para lumaban, at nagsisilbi siyang magandang backup para sa kanya. Ngayong napakalaking bagay na ang nangyari sa kumpanya, oras na para hilingin sa kanya na makipag-ugnayan sa sitwasyon dito. Kung makakamit ang isang magandang turnaround sa pagkakataong ito, kapag si Liu Mengzin ang pumalit sa hinaharap, hindi siya maniniwala na sinuman sa mga executive ng kumpanya na ito ang maglalakas loob na mangibabaw. "Well, Dad, don't worry, tell me slowly, what's going on?" Mabagal na tanong ni Liu Mengzin pagkaupo. Sa kanyang presensya, gumaan ang pakiramdam ni Liu Yewei. Kinuha niya ang kanyang laptop at muling pinatugtog ang news broadcast dito kay Liu Mengzin. Habang tumitingin si Liu Mengzin, lalo siyang kumunat ang noo. Nang matapos ang balita tungkol sa pag-unlad ng West 4th Ring Road, hinawakan ni Liu Mengzin ang kanyang baba, biglang huminga ng mahabang panahon, at dahan-daang sinabi, "Mukhang ito ay tulad ng inaasahan ko." "Mengzin, anong ibig mong sabihin?" Matapos marinig ang mga salita ni Liu Mengzin, biglang nagulat si Liu Yewei at sinabing, "Inaasahan mong mangyayari ang sitwasyong ito noon. Kung gayon bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Hindi ko inaasahan ang sitwasyong ito." Mabagal na sinabi ni Liu Mengzin, "Ang inaasahan ko ay pagkatapos na masangkot ang usaping ito kay Hong Dali, may mangyayaring hindi inaasahan. Ngunit hindi ko inasahan na magiging ganito kalakas ang aksidenteng ito. Mahirap hawakan." Matapos marinig ang sinabi ni Liu Mengzin, nagsimulang magsalita ang lahat. Matagal nang inaasahan ni Master Mengzin ang isang aksidente. Ano ang nangyayari? Sinabi niya na may kinalaman siya kay Hong Dali. Hindi ba si Hong Dali ang maliit na itim na tupa ng pamilyang Hong? May mangyayari kung may kinalaman siya sa kanya. Ito ay talagang kakaiba. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong bagay. Nang marinig ang sinabi ni Liu Mengzin na misteryoso, kakaiba rin ang sinabi ni Liu Yewei, "Mengzin, anong nangyayari? Sabihin mo sa akin dali, ako ba? Ano ang namiss mo?" Sa madaling salita, walang magawang ngumiti si Liu Mengzin, at pagkatapos ay nagsabi, "Si Hong Dali ay isang aliberga, totoo ito. Ang problema ay ilang beses na akong nakikipag-ugnayan sa kanya, at nalaman kong siya ay, hindi ito. Simple lang. Tanong ng mga executive sa ibaba, ibig mong sabihin may talento siya sa negosyo. Kung iyon lang, madali itong harapin. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa kanya ay talagang hindi ito. Siya ay talagang isang alibughang anak. Walang duda tungkol dito. Ang tunay na problema ay ang kanyang kapalaran ay napakabuti, nakakagulat na mabuti, at nakakatakot pa nga. Dati, kapag nakipag-ugnayan ka sa kanya, madalas mong makita na basta may relasyon ka sa kanya, magiging maayos ang mga bagay-bagay, ngunit kapag nagalit ka sa kanya, madalas kang sasaluhin ng malas. Sa sandaling sinabi ito ni Liu Mengzin, agad siyang nataranta. Trito ito. Young Master Mengzin, nasa edad na tayo ng agham at teknolohiya. Sinasabi mo ba ito? Oo, takot na takot akong marinig ang lalaking ito na may kakaibang kapangyarihan. Nakakatakot ba? Tungkol sa mga sumusunod na tanong, ngumiti lang si Liu Mengzin, at pagkatapos ay isa lang ang sinabi niya, at agad na tumahimik ang mga tao sa ibaba. Sinabi ni Liu Mengzin, "Bueno, dumating si Liang Yifeng upang dumalo sa same time na seremonya ni Hong Dali 2 araw na ang nakakaraan. Naniniwala akong narinig na ng lahat ang balita, tama ba?" Tumango ang lahat sa ibaba. Nagpatuloy si Liu Mengzin, "Noong panahong iyon, gustong hamanin ni Liang Yifeng si Hong Dali, ngunit nabigo siya nang wala man lang pagkakataon na hamanin. At hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalaga ay pumayag si Liang Yifeng kung nagkataon. Gusto niyang makipagtulungan kay Hong Dali. Tapos nang malaman niyang napakaswerte ni Hong Dali, hindi pa rin siya naniniwala at sinabing gusto niyang subukan ito ng maraming tiket, ngunit sinabi niyang gusto niya itong subukan. Tapos ano? Napukaw ang kuryusidad ng lahat. Nagkibit balikat si Liu Mengzin, nanalo siya ng 200,000. Susu. Nakahinga ang lahat ng naroon nang sabihin ito ni Liu Mengzin. Masama ba talaga ang swerte ng taong ito? Ito ay pagdaraya. Pandaraya. Mula sa nakaraang broadcast ng balita at sa kwentong sinabi ni Liu Mengzin, lahat ay talagang kumbinsido sa pagkakataong ito. Hindi ko ito matatanggap. Sino ang makakatiis sa gayong maswerteng alibughang? Kung gayon, ano ang magagawa ni Master Mengzin para harapin ito? Ngayon lahat ng matataas na opisyal sa ibaba ay ganap na walang magawa. Okay naman sila sa business competition, at least on par with Hong Wigyu's elite team, but facing an anomalya like Hong Dali, they really had no choice. Bagamat ayaw nilang gawin ito ngayon, kailangan nilang aminin na talagang iniwan sila ni Hong Dali na walang magawa. Mengzin, dahil alam mo ang sitwasyon kay Hong Dali, mayroon ka bang magagawa?
Umaasa lang si Liu Yewei na makakahanap ng paraan ang kanyang henyong anak na pigilan si Hong Dali. Hindi banggitin ang pagpigil, hindi bababa sa ilang pagkalugi ay maaaring mabawi. 3 bilyon, 3 bilyon. Hindi 300,000. 3 bilyong working capital ang itinapon, hindi yun maliit na halaga. Kung talagang mauuwi sa wala, hindi masasabi ng Turkey Company kung gaano kalaki ang magiging chain reaction nito. Dad, don't worry. Buti na lang at nakapag-ayos na ako para harapin ang mga problemang maaaring lumabas dahil sa kanya. Naniniwala ako na makakabawi ako sa lalong madaling panahon. Hinawakan ni Liu Mengzin ang kanyang noo at sinabing dahan-dahan, basta ngunit sa pagkakataong ito ay masyadong malaki ang usapin. Sa ngayon, umaasa lang ako na ang sitwasyon ay maaaring mabago sa lalong madaling panahon nang hindi napupunta sa isang hindi maibabalik na sitwasyon. Okay lang, okay lang. Matapos marinig ang mga salita ni Liu Mengzin, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Liu Yewei. Ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Liu Mengzin, ay hindi mas mahusay kaysa sa kanyang pangalawang anak na lalaki, si Liu Mingcheng, na walang kakayahan. Kung gustong sabihin ni Yung Yongxin na nakapag-ayos na siya, tiyak na hindi ito magiging unreasonable. Kung ano ang mga susunod na mangyayari, sana lang ay makagawa ako ng pagbabago at hindi mamatay ng masyadong trahedya. Kung tutuusin, kapag may nangyaring mali sa isang malaking proyekto na nagkakahalaga ng 3 bilyon, napakalaki ng epekto na kahit siya ay hindi makayanan. Ibinaba ang kanyang marahas na pagpintig ng puso, nag-aalalang nagtanong si Liu Yewei, kung gayon Mengzin, ano ang susunod nating gagawin? Sabihin mo sa akin kaagad. Kung tutuusin, mas kilala mo si Hong Dali kaysa sa akin. Kung gayon sasabihin ko muna sa iyo, gayon paman, sabi ni Liu Mengzin sa malalim na boses, maaaring isipin ng lahat na katawa-tawa ang sasabihin ko, ngunit huwag mong seryosohin ito, dahil wala na akong ibang alam. Alam ko lang na kapag kaharap si Hong Dali, isang sobrang alibughang anak, hindi ka dapat maging pabaya. Sige, sabi mo, makikinig kami. Ang mga executive sa ibaba ay tumanggo ng mapagpasyang. Sa panahong ito, ang masasabi, natural na ang pinakamahalaga ay ang paglutas muna ng kasalukuyang krisis. Lumibot si Liu Mengzin sa conference room habang hinahaplos ang kanyang baba, naaakit ang atensyon ng lahat, ipinikit muli ang kanyang mga mata at nag-iisip ng mabuti, at sa wakas ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, ang 6 na negosyo natin ay dapat na may tunay na negosyo. Keke, hindi lahat ng ito ay maaaring totoo, at hindi lahat ng ito ay maaaring mali. Maaaring gamitin ng bawat user ang space, na kasama ng iba't ibang function tulad ng diary, photo album, Weibo, at iba pa. At ito ang Turkey Space ay maaari ding palamutihan ng mga user mismo. Ito ay sarili nating negosyo, at walang sino man ang maaaring maging kaaway natin dahil dito. Kaya ito ay totoo, dapat tayong manatili, at dapat nating gawin ito. Ang pinakamahusay at ang pinakamura. Gusto ng mga user na magkumpara sa isa't isa. Ang espasyong ito ay katumbas ng kanilang tahanan. Sa makatuwid, ang mungkahi ko ay maaari tayong magkaroon ng limitadong benta sa unang buwan, at ang ilan sa mga orihinal na presyo ay maihahambing. Ang mga murang pampalamuti props ay libre na ngayon upang makaakit ng maraming tao at lumikha ng epekto ng tatak. Pagkatapos ng lahat, ang kasikatan ay palaging ang pinakamahalagang bagay sa internet. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang mga executive sa ibaba ay nagtaas ng kanilang mga kamay bilang tugon, at maraming tao ang tumugon. Sinabi, tama si Master Mengzin, sumasang-ayon ako. Sa internet, palaging may malaking karamihan ng mga tao na ayaw gumastos ng pera, ngunit ang grupong ito ng mga tao ang pinakamalaking pinagmumulan ng katanyagan. Dahil sa kasikatan, tanging ang mga handang gumastos ng pera ang handang gumastos ng malaking halaga upang lumikha ng pagkakaiba sa kalidad. Ang layunin ng kanilang pera ay upang tamasahin ang pakiramdam ng superior. Liu. Tumanggo si Yewei at direktang sinabi, okay, ito ang serbisyo. Naayos na ang unang puntong binanggit sa liham. Gayunpaman, maaari naming palawakin ang aming negosyo sa kalawakan, ngunit sa mga tuntunin ng Weibo, hindi kami maaaring maging isang matapang na kaaway ng Xinhai Weibo. Nagpatuloy si Liu Mengzin, ang isang malaking puno ay umaakit sa hangin, at isang baril ang papatay sa unang ibon. Sa sandaling harapin natin ang Xinhai Weibo, tiyak na gagawin natin ang kanilang nakakabaliw na pag-atake. Ngayong nakuha na ng pamilyang Hong ang capital injection, hindi sila dapat payagang magsanib puwersa ngayon. Sa makatuwid, ang mungkahi ko ay ilunsad ang negosyong ito sa Space Weibo, ngunit hindi na lang umiral dito bilang isang malaking proyekto sa espasyo. Malayang umunlad. Ito. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Liu Yewei. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ideya ng Turkey Space ay upang makakuha ng isang piraso ng pie ng Weibo. Ngunit ngayon ay hiniling sa kanya ni Liu Mengzin na talikuran ang pagkakataon para sa malakihang pag-unlad, kaya sa ilang sandali, nakaramdam siya ng pag-aatubili na pabayaan ito anuman ang mangyari. Ang problema ay may katuturan ng sinabi ni Yung Yongxin. Kung i-promote ko ang Xinhai Weibo na parang baliw, walang paraan na hindi tutugan si Xinhai. Kasama ng ilang iba pang negosyo, at si Chen ang nangunguna, kung magsanib puwersa ang mga kumpanyang ito, napakataas ng posibilidad ng isang aksidente.
Okay. Naabot ni Liu Yewei ang puntong ito sa negosyo dahil siya ay isang taong may malaking tapang. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng isang malakas na lalaki na nabali ang kanyang pulso sa isang kritikal na sandali. Walang pag-aalinlangan, hinampos niya ang mesa, tapos na. Mga larong board at card, ito ay maaaring gawing totoo. Nagpatuloy si Liu Mengzin, kabilang sa mga larong ito, ang mga card at board game ay ang hindi gaanong kapansin-pansin at mahirap maakit ng pansin. Bukod dito, ang kasalukuyang bilang ng mga card at board game sa internet ay hindi masyadong maganda, at ang karanasan ng gumagamit ay hindi masyadong maganda. Kaya't maaari tayong magsumikap dito upang mapabuti ang karanasan ng gumagamit, at pagkatapos ay magmungkahi ng mga gantimpala tulad ng mga barya ng pabo para sa paglalaro ng mga laro upang makipagpalitan ng mga tawag sa telepono at mga regalo sa buong panahon. Ang importante, hindi malakas ang kalaban. Ang lakas ng paglalaro ng chess at card game ay hindi inaasahan ng lahat ng naroroon, ngunit kung iisipin mong mabuti, ito ay makatwiran. Sa mundong ito, ang mga laro ay hindi masyadong sikat, ngunit kung tutuusin, marami pa ring mga tao na handang maglaro ng ilang sandali sa kanilang oras ng paglilibang. Kaya, kung susundin mo ang sinabi ni Liu Mengzin, maaaring talagang magandang ideya na bumuo ng mga laro ng chess at card. Ang ideya ni Liu Mengzin ay mukhang mahilig maglaro si Hong Dali. Kung mapapaunlad niya ng maayos ang negosyo ng laro at makakamit ang pabor ni Hong Dali, tiyak na makakaapekto ang kanyang hindi kapani-paniwalang swerte sa panig na ito. Okay, just do it. He is really my genius son, hahaha. Tumawa si Liu Yewei. Dahil dito, bigla siyang nakaramdam ng liwanag ng araw, at ang buong katawan niya ay nakahinga ng maluwag. Oo, gaya ng inaasahan, naniniwala pa rin ako na napakalakas ng Young Master. Hindi namin inasahan iyon. Sunod-sunod ding tumugon ang mga senior executive sa ibaba. Ang sumunod na nangyari ay nagpaluhod sa lupa ang lahat ng naruroon. Isang taong namamahala sa chess at card games ng kumpanya ang tumakbo sa bilis na matatawag na 100-meter sprint. Sa sandaling magkita sila, sumigaw siya ng malakas, Mr. Liu. Mr. Liu. Good news, good news. Anong magandang balita? Hindi mo ba kami nakita sa meeting? Kakaibang tanong ni Liu Yewei. Talagang magandang balita, napabuntong hininga ang sinabi ng kinauukulan, ang panig ng Lianxing Chess and Cards ay nagalit sa Hacker Alliance sa ilang kadahilanan. Inaatake sila ng mga hacker at ang lahat ng mga server ay na-crash. Liu Yewei, mga senior executive, Liu Mengzin. Mr. Liu, ano ang nangyayari sa iyo? Agad namang nagulat ang kinauukulan, bakit hindi ka nagsasalita? Kumbinsido ako. Kumbinsido talaga ako. Umupo si Liu Yewei sa upuan at sinabing, buti na lang, kakasimula ko pa lang. Ayos lang, maaari kang bumalik muna, sabi ni Liu Mengzin sa taong namamahala sa laro ng chess at card. Pagkaalis ng kinauukulan, lahat ng naruroon ay lumuhod, at ang mga executive sa ibaba ay pawis na pawis, ito. Ang mundong ito ay napakaganda. Pagkatapos ng maikling sorpresa, sumigaw si Liu Yewei, maglaro ng laro. Maglaro ng chess at card game. Ang sinumang maglakas loob na tumanggi ay papatayin. Oo. Maglaro ng gusto. Ang sinumang tumutol ay isang kaaway ng mga tao. Sagot ng mga executive. Napangiti din ng walang magawa si Liu Mengzin. Mukhang mataas talaga ang atensyon ni Hong Dali sa kanya in the future. Ngunit sa parehong oras, ang pagtitiwala ni Liu Ming ay kakaiba rin. Maswerte raw siya, ngunit hindi siya dapat maging mapangahas. Ano ang nangyari ngayon para maging seryoso ito? Para lang itong anak ng Diyos, at 100% akong sigurado na siya talaga ang kanyang biological na anak. Umiling ng gusto si Liu Mengzin upang maalis ang mga kaisipang ito, nagpatuloy si Liu Mengzin, ang susunod na hakbang ay musika. Dapat itong baguhin sa isang pekeng at walang laman na shell. Sa kasalukuyan, huli na upang kanselahin ito. Sa halip, maaari nating isaalang-alang ito. Una, sadyang lumikha ng ilang kapangitan upang unti-unting mabawasan ang impluwensya ng Turkey music, at pagkatapos ay sa pangalan ng pagbabayad ng mga customer, magsikap na isulong ito sa pakikipagtulungan sa kusog ng musika. Okay, yun lang. Gumawa ng desisyon si Liu Yewei nang hindi man lang nagtanong. Nagbibiro ka ba? Kung may tumawag na naman sa kanyang sarili na kaaway ng halimaw na si Hong Dali, babaliin ko ang kanyang mga paa. Hindi na kailangang sabihin, paglalaro, iyon ang naging larangan ko noon pa man. Maaari lang akong mag-advertise ng higit pa, at ito ay sapat na upang bigyan ako ng direktang link sa Turkey Chat software. Ang Change Company ng pamilyang Hong ay hindi kailanman nagkaroon ng bahaging ito. Anong uri ng negosyo, kaya walang posibilidad na magkaroon ng conflict sa kanila. Malaki rin ang tiwala ni Liu Mengzin sa paglalakbay. Ang kanyang Draconic Continent ay ang pinakasikat na laro noon, at ngayon ay sumunod na ang panukalang, esports, ni Hong Dali. Naniniwala si Liu Mengzin na hindi magtatagal bago muling mapataas ng larong ito ang mga kita nito ng malaking margin. Ang mga user na nag-upgrade sa system ay maaaring magpapataas ng pagiging malagkit ng software sa mga user. Ito ay sarili naming panloob na serbisyo at walang kinalaman sa iba. Sa makatuwid, maaari naming simulan ang negosyong ito ng may kumpiyansa. Sa wakas, mariing sabi ni Liu Mengzin.
Search engine. Dapat nating ihinto kaagad ang negosyong ito. Ito ang pundasyon ng pamilyang Hong. Kung hindi ititigil ang negosyong ito, ang mga nakaraang gawain ay tiyak na magbubunga ng di masusukat na mapangwasak na kapangyarihan, at pagkatapos. Naniniwala akong lahat ay, ako rin. Maintindihan. Napakalinaw. Kailangan nating itigil ito, kung hindi, tayo na ang susunod. Matigas ding sinabi ni Liu Yewei, iyon na. Hindi ko naisip na patayin si Chench bago ang negosyong ito, kaya ngayon ay tila mas mabuting itapon na lang ito. Siya nga pala, Mengzin, ano sa tingin mo ang mas mabuting isuko ang paghahanap na ito? Hinawakan ni Liu Mengzin ang kanyang baba at mabilis na ngumiti. Sa totoo lang simple lang. Sadyang gumawa lang ng ilang mga bug at pagkatapos ay hayaan silang harapin ang kanilang sarili. Sa negosyong ito, wala kaming competitiveness sa Chench, kaya hindi na kailangang galitin sila. Sige, gawin natin ito. Sige, babalik muna ako. Hindi ako makikialam mamaya. Okay. Pagkatapos. Paalis sa Turkey Building, lihim na sabi ni Liu Mengzin. Delikado talaga. Sana ay maibsan nito ang pressure kay Master Dali. Sa pag-iisip nito, muling ngumiti si Liu Mengzin at walang magawang sinabi, nakakatakot talaga ang alibughang anak na ito. Hindi ka talaga pwedeng maging kalaban niya maliban kung kailangan mo. I had expected a fight between our two families, but I didn't expect it to happen so soon. Parang kailangan ko pang mag-ingat in the future at dahan-dahan ang pag-develop. Well, mukhang maganda naman ang takbo niya kamakailan, kaya dapat maganda ang takbo niya. Kailangan kong magsumikap para makita kung ang swerte mo o ang kakayahan ko ang mas mataas, haha. Ang buhay ay kawili-wili kapag mayroon kang isang kalaban. Ang mga salita ay nahahati sa dalawang bahagi, ang nangungunang VIP room ng Chubros. Holy crap! Holy crap! Tumitig si Mu Zixao sa screen ng computer na halos lumuwa ang mga mata sa kanyang ulo, hindi ba? Okay lang ito. Nakakamangha, nakakamangha. Sa oras na ito, siya ang pinapanood ko ay ang broadcast ng balita ngayong gabi. Bilang panganay na anak ng pamilyang mo, isang napakagandang ugali na basahin ang pinakabagong mga balita sa kasalukuyang pangyayari araw-araw, dahil makakatulong ito sa iyong maunawaan ang mga nauugnay na uso sa patakaran sa lalong madaling panahon at maiwasan ang mga pagkakamali sa mga desisyon sa hinaharap. Kaya nakita rin ni Mu Zixao ang balita ngayong gabi. At nang una niyang makita ang balita ay agad siyang nabigla. Tungkol kay Hong Dali, si Mu Zixao ay nakagawa ng maraming takdang aralin sa panahong ito, at batay sa sabi-sabi, kahit na hindi niya sinabi na 100% tumpak ang alam niya, kahit papaano ay makakakuha pa rin siya ng magaspang na ideya ng ilang bagay tungkol sa lupain. Ipapaunlad ng bansa ang West 4th Ring Road. Ano ang ibig sabihin ng balitang ito? Ibig sabihin, ang lupain dito ay lilipad ng kasing bilis ng isang rocket. Natigilan si Mu Zixao, at least alam ko ang side ni Dali. May Fengyuan Lake, Shenhui Building, Chubros at mga nakapaligid na property, pati na rin ang labas ng Tianjing Mountain, kasama ang malaking pagong, lalo na ang malaking pagong, ito ay parang totem na sagradong bagay. At narinig ko yun. Ang kanyang ama, si Mr. Hong Weiguo, ay bumili ng higit sa 1 bilyong piraso ng lupa para lamang masiyahan siya. At nabalitaan ko na bakanting lupa pa rin ang lupa na walang mga gusali. Kita. Hindi, kailangan kong sabihin sa pamilya ko ang tungkol dito. Kinuha ni Mu Zixao ang telepono at tinawagan ang kanyang pamilya. Mabilis na nakonekta ang tawag, at isang malalim na baritonong boses ang nagmula sa kabilang panig ng telepono, Zixao, matagal ka nang nagpupunta sa Tianjing, at ngayon naisipan mong tawagan ako. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Mu Zi. Ang ama ni Xiao, si Mu Weifeng, ay ang helmsman ng konsorsyum ni Mo. Papa, apurahan ito. Nag-aalalang sinabi ni Mu Zixao, napanood mo ba ang broadcast ng balita ngayon? Oo, anong meron? Nagtataka na nagtanong si Mu Weifeng, mayroon bang espesyal? Oo naman. Paano ako magiging sabik kung walang espesyal? Sinabi ni Mu Zixao na may kaluskos, nakita mo ba ang balita tungkol sa pambansang pag-unlad ng West 4th Ring Road? Ang pamilyang Hong ay bumili ng higit sa 1 bilyong yuan ng lupa dito. Narinig ko ang tungkol dito, mahinahon ang boses ni Mu Weifeng, narinig ko ang tungkol sa kanyang pamumuhunan sa lupa doon. Sa totoo lang, napakabuti niya. Medyo naiinggit ako dito. Wala lang, tiyak na magiging mahalaga ang lupain doon, ang problema ay magtatagal ito, at hindi ito tataas ng masyadong mabilis sa maikling panahon. Totoo ang sinabi niya. Ang pagpapahalaga sa real estate ay dahil sa mga pambansang patakaran, pag-unlad ng mga developer ng real estate, at kasikatan. Ang problema ay wala sa mga ito ang makakamit ang mga malinaw na resulta sa maikling panahon. Maging ito ay ang pagbuo ng mga developer ng real estate o ang akumulasyon ng katanyagan, lahat ng ito ay tumatagal ng oras, at ang oras na ito ay hindi maikli. Alam ko na sa patakarang ito, ang halaga ng lupa ay tataas ng 2 o 3 beses sa maikling panahon. Tama. Ang problema ay, nag-aalalang sabi ni Mu Zixao, ang problema ay hindi lamang ito pambansang patakaran, may iba pang mga bagay, malalaking bagay. Oh, may malaki ba? Kakaibang tanong ni Mu Weifeng, anong malaking bagay? Nga pala, kung hindi mo sasabihin sa akin, nakalimutan kong itanong, ano ang ginagawa mo doon? Nakakabahala talaga ang bagay na ito.
Nagtagal siya. Sobrang curious siya kung bakit pumunta ang anak niya sa Tianjin para may gawin kung hindi lang siya sa bahay. Hindi na siya bumalik at hindi man lang siya tinawag. Sa panahon ngayon, bihira na si Mu Zhixiao na magkusa na tawagan siya, kaya natural na kailangan niyang magtanong ng malinaw. Lahat ng ito ay dahil sa Hongdali, paliwanag ni Mu Zhixiao, gusto ng bansa na paunlarin ang West 4th Ring Road, lahat ng ito ay dahil sa Hongdali, ang Hongdali ng pamilya Hong, ang sikat na super alibughang anak. At, kalimutan mo na ako ngayon, hindi ako nang ahas na sabihin ito, kahit papaano, tatay, wala ba tayong negosyo at hindi ka pa nakakahanap ng kapareha? Ikaw ay nagpaplanong makipagtulungan sa pamilya ko ngayon. Binaba niya ang telepono. Ikaw maliit na bastard, ibinaba mo ang telepono sa kalagitnaan ng pangungusap. Saan mo natutunan ito? Umiling ng walang magawa, hinawakan ni Mu Weifeng ang kanyang baba, ngunit si Zhixiao ay hindi kailanman nagsasalita ng walang kaparekan, kaya hiniling niya sa akin na makipagtulungan sa pamilya Hong. Ano ang nangyayari? Maraming overlap ang dalawang negosyo natin. Mabuti kung wala tayong conflict sa market. Napakalaki ng project na iyon, bilyon-bilyong dolyar, at makakapagsalita lang si Zhixiao. Itanong mo na lang sa akin na hanapin ang pamilyang Hong. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hindi niya ito maisip, at pagkatapos ay desididong tinawag niya ang kanyang katulong, pumunta at tingnan kung ano ang kakaiba kay Hongdali. Okay, sir. Hong Manor. Ang lugar kung saan ikinulong ang mga alipores ni Hongdali. Sister Xiaoyi, bumalik ka na. Sa sandaling bumalik si Ling Xiaoyi dito, si Tang Moxon ay nagmamadaling sumalubong sa kanya at nagtanong, Sister Xiaoyi, kumusta ang sitwasyon? Hindi naman nabuli si Dali doon, tama ba? Young Master the Lord is doing well in there, nakangiting sagot ni Ling Xiaoyi. Kagagaling niya lang doon, medyo kinakabahan pa siya. Gayunpaman, ang pag-iisip na matulungan si Hongdali na makahinga ng maluwag ay nakaramdam siya ng lubos na kasiyahan, pagpasok ko, ang Young Master ay tila natutulog doon, at siya ay mahimbing na natutulog. Ibinabalita ko dito na ang mga anak ng pamilya sa ibaba ay nandoon. At nang tahimik, narinig ko ang hilik ng Young Master. Ha. Si Tang Moxon ay yumuko sa pagtawa, ang kanyang mga mata ay naningkit sa dalawang crescents, at sinabing, itong lalaking si Dali, siya ay napakalaki ng puso. Makakatulog pa siya ng ganitong oras pero ayos lang. Naiinis ako kapag nakikita ko ang mga kapamilya niya. Si Dali ay mula sa isang mabuting pamilya at pinapaboran. Mukha silang lahat na nagseselos. Oo, walang magawang sinabi ni Li Nianwei sa gilid, kapag nagseselos ang taong ito, madaling gumawa ng isang bagay na nagpapakita ng kanyang limitasyon. Ngunit isipin ito mula sa ibang pananaw, walang naiinggit sa pagiging karaniwan, kaya maraming tao ang naiinggit sa Young Master. Ipinapakita nito na napakahusay ng Young Master. Si Sister Nianwei ay palaging napaka-maalalahanin. Ginaya din ni Tang Moxon si Hongdali at Sumangot, sinabi sa malakas na boses, gusto kong marinig ito, gantimpala, 5,000. Biglang nagtawanan ang isang grupo ng mga tao. Habang sila ay nagtatawanan at naglalaro, biglang umungol ang isang lalaking dogleg mula sa likurang silid, halos umabot na sa langit ang kanyang boses, Halika at tingnan mo, Young Master. Si Young Master ay walang talo. Anong problema? Narinig ng lahat ang sigaw ng lalaking aso, at lahat sila ay tumakbo patungo sa mga binti ng lalaking aso. Habang tumatakbo sila, nababalisan nilang sinabi, ano ang problema, Young Master? Hindi mo kami tinatakot. Malakas na sinabi ng lalaki, manood ng balita. Ang Young Master ay hindi magagapi. Nagtipon ang lahat sa paligid ng TV, at ang ipinapalabas sa oras na ito ay news feeds. Hindi nagtagal, ang boses ng babaeng anchor ay tumunog, iniulat ng pahayagang ito na ayon sa pinakahuling resolusyon na inilabas ng sentral na pamahalaan, ang West 4th Ring Road ng Tianjin City ay may kakaibang lokasyon, magagandang tanawin sa paligid at mayamang mapagkukunan ng turismo, kaya nagpasya ang sentral na pamahalaan na dagdagan ng bilang ng mga proyekto sa West 4th Ring Road sa Tianjin City. Ang intensity ng pag-unlad. Ang partikular na plano ay, sa sandaling na i-broadcast ang balitang ito, ang lahat ay natigilan. Nakatutok ang mga mata ni Tang Moxon sa screen ng TV, at nagulat siya, ang lupain na binili ni Dali ay nasa West 4th Ring Road. Biglang niyakap ng batang babae si Li Nianwei, at napaluha siya sa tuwa, ang lupain ni Dali ay nasa West 4th Ring Road. Ang mga ari-arian na binili niya mismo, sa paligid ng Fengyuan Lake at Tianjing Mountain. Mayroon ding binili ng Red Army. Mahigit 1 bilyon. Ito. Nagulat din si Ling Xiaoyi, iyan ay higit sa 1 bilyong yuan ng lupa. Sa patakarang ito sa pag-unlad, magdodouble ito sa loob ng ilang taon. Young Master sa pagkakataong ito. Pakiramdam ko ay talagang ipinagmamalaki ko. Nakahinga ng maluwag si Li Nianwei, at pagkatapos ay naalala niya ang nakaraang pag-uusap nila ni Zhang Kai. Ang kina-curious nila ngayon ay kung ano ang iba pang kawili-wiling ideya na may isip ni Hongdali sa hinaharap. Gayunpaman, kahit siya ay hindi inaasahan na gagawa ito ng ganoong kalaking ingay. Binubuo ng gobyerno ang West 4th Ring Road, kasama ang lupang nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong yuan, at sa pagkakataong ito ay konektado rin ito sa mga stock.
Ito talaga. Sa pag-iisip nito, tinakpan ni Lee Nainwei ang kanyang bibig at tumawa sa kanyang signature way, at sinabing, sa tingin ko sa pagkakataong ito, siguradong baliw talaga ang mga tao sa malaking conference room, tama. Ang swerte talaga ng young master. Hehe, ang swerte ni Dali ay walang kapantay. Sabi ni Tang Moxon na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Kung mas maraming pera ang iyong ginagastos, mas maraming pera ang iyong kikitain. Napaka-magical ng mundong ito, hehe. Oo, Lee. Nainwei. Tumango at sinabi, Young Master, maaari kang ituring na biolohikal na anak ng Diyos, napakaswerte mo. Idinagdag, at tiyak na ito ang uri ng bagay na nag-iisa sa mundo. Sa laboratorio ni Lin Chuyin. Bueno, sa wakas ay nakumpleto na ang device. Walang ekspresyon na tinitigan ni Lin Chuyin ang screen ng computer, tinitingnan ang mga setting ng parameter na nakadisplay dito, at bomb ulong, underwater breathing oxygen system, underwater lighting, underwater communication device, ang pressure-resistant waterproof suit ay pinagsama-sama. Sa pagkakataong ito, maaari kang sumisid sa underground na lawa sa underground na kuweba. Well, matagumpay na na-set up ang device sa nakalipas na ilang araw. Walang nakitang butas, at walang problema sa mass production. Tinagilid ni Lin Chuyin ang kanyang ulo, well, siguro dapat kong sabihin kay Hong Dali. Sa pag-iisip nito, nagsimulang magkalkula muli si Lin Chuyin, pero, bakit ko naisip ang sabihin sa kanya? Medyo abnormal talaga ito. Kung tutusin, walang emosyon si Lin Chuyin. Kahit na matagumpay ang experimental device, hindi niya dapat isipin na pumunta sa Hong Dali ng personal para sabihin sa kanya. Kaya nagpahayag si Lin Chuyin ng pagkalito tungkol sa ganitong uri ng mood, ito kaya ang kahulugan ng mga lobo na nakikipaglaban para sa pagkalipol. Kanya, ang mga lobo at lobo ay lumalabas upang sakta ng mga hayop ng magkasama. Ang lobo ay gumagamit ng kanyang mga paa sa harap at ang lobo ay gumagamit ng kanyang hulihan binti. Maaari silang tumakbo ng mabilis. Ang kakayahang umakyat sa mataas ay isang metapora para sa pakikipagsabuatan sa isa't isa upang gumawa ng masama. Ngunit nang makita ko ito, medyo nalito ako, may ginagawa ba kaming masama? Mukhang hindi. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap ng iba pang mga salita. Sa pagkakataong ito ay naghahanap siya ng mabubuting kaibigan, ngunit sa pagkakataong ito ay mas komplikado ang mga entry. Matagal na pinili ni Lin Chuyin, at pagkatapos ay biglang nakakita ng entry na maihahambing sa kanyang inaasahan. Isang malapit na paliwanag, ang mga taong makakatulong sa iyo sa kahirapan, tumulong sa iyo sa buhay, pakikipag-ugnayan sa lipunan, at iba pang aspeto na walang makasariling motibo ay masasabing mga kaibigan. Teka, tinulungan niya ba ako? Naisip ni Lin Chuyin ang virtual reality projection system, masasabi mo. May selfish motives ba siya? Muling naisip ni Lin Chuyin ang walang malasakit at cute na ekspresyon ni Hong Dali, at mariing umiling, wala pang nahanap hanggang ngayon, masasabing wala. So, dapat tawagin ko siyang friend. Tumangala si Lin Chuyin sa kisame, bueno, gamit ang bagong imbentong aparato, siguro dapat tayong sumama sa mga kaibigan. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay nagpa siya si Lin Chuyin at Bang Ulong, kung gayon, baka hanapin ko siya. Boss, nariyan ang pinakabagong balita mula kay Miss Hatsune, ibinaba ni Bailang ang communicator at inikot ang kanyang ulo. Sa pagbabalik tanaw sa amo, sinabi ni Mo. Oh, sinabi mo ba kung saan pupunta si Hatsune? Napalingon si Mo at mabilis na nagtanong. Sabi ng kapatid doon, ulat ni Beilangwei, nagdala si Miss Hatsune ng 3 set ng damit, na may helmet na parang diving device sa itaas. Pagkatapos may sakay ito sa kotse, pumunta siya sa buong hilaga. Kabaitan. 3 set ng mga damit, isang diving helmet. Sa hilaga. Si Mo ay tumingin sa likod at nag-isip sandali, pagkatapos ay hinampas ang mesa, tiyak na nagpunta siya upang hanapin ang mascot. Dapat dumalo sa family meeting ngayon ang mascot, di ba? Sa norte lang. Pagkasabi nito, tumingin sa likod si Mo at ikanaway ang kanyang kamay, habang naglalakad kami, nagkataon na isinama namin ang lalaking ito na nagngangalang Deito, at bibigyan ko si Hong Dali ng pabor ngayon. May mga hiyawan ng mga multo at alulong sa labas dahil sa balitang bubuuan na ng bansa ang West 4th Ring Road. Ang langit ay nanginginig, ang mga ulap ay nagbabago, at ang hangin ay tumataas. Mahimbing pa ring natutulog si Hong Dali sa malaking conference room. Lele kahit ang ingay ay hindi ako magising. Talagang tumutugma ito sa kinanta ni Liang Yifeng, hindi ka natatakot sa kulog, hangin o ulan. Siya ay natutulog ng walang ingat, ngunit si Hong Tu sa podium ay talagang nasa sabik. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, kahit na may kabisera ng pamilyang Hong, talagang hindi natin maaaring baliwalain ang katotohanan na ang pamumuhunan sa lupa na 1 bilyong yuan ay maaaring tumaas sa 10-10 bilyon sa isang kisap mata. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang pamilya ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay mahirap na gumawa ng karagdagang pag-unlad. Maging si Muyoxi, ang numero 1 henyo ng kasalukuyang pamilya, ay mayroon lamang netong kita na halos 100 milyon bawat taon. Ngunit paano ang Hong Dali? Dahil ang lupang binili niya ay inaasahang tataas ang halaga sa 10 bilyon sa loob ng ilang taon. Sino ang hindi masasabik tungkol sa isang kahangahangang rate ng paglago?
Sino ang maaaring hindi pansinin ito? Kaya kinuha ni Hong Tu ang telepono, binuksan ang hands-free button, at direktang i-dial ang cellphone ni Hong Wigyu. Mabilis na nakonekta ang tawag, at ang nasasabik na boses ni Hong Wigyu ay nagmula sa kabilang panig ng telepono, Elder, ano ang nangyayari? Bagamat siya ay mag-ama, natural na alam ni Hong Wigyu na ito ang oras para sa isang pagpupulong ng pamilya, kaya maaari lamang siyang magsalita bilang isang miyembro ng pamilya. Address sa pamamagitan ng honorific. Nang makitang nag-uusap na ngayon ang dalawang tao sa telepono, biglang tumahimik ang lahat ng naroon. Na-curious din sila kung paano ito ginawa ni Hong Wigyu. Ang ikalimang tiyuhin, dapat mong malaman na ang lupa ay hindi isang bagay na tiyak na matatanggap mo kung mayroon kang pera, at dapat ding isaalang-alang ang pagpayag ng mga residente na lumipat. At ito mismo ang layunin ng hangto. Haha, Wigyu, nabalitaan ko na bumili ka ng maraming lupa sa West 4th Ring Road. Napanood mo na ba ang news broadcast? Nakangiting tanong ni Hong Tu. Tingnan mo, hehe, mahusay na elder, namuhunan ako ng kabuuang 1.2 bilyon sa lupain doon. Sa tingin ko, tataas ito ng malaki sa halaga. Ngayong naipahayag na ang development policy na ito, hindi na kailangan pang itago ang pagbili ng lupa. Well, dahan-daw ang tanong ni Hong Tu, ang lupang ito ay magandang bilhin. Siya nga pala, Wigyu, sa pagkakaalam ko, wala masyadong open space dyan, di ba? Parang ang daming lupang binili mo ay may ilang paano sila naghanda na magpakamatay noong mga panahong iyon. Doon sa West 4th Ring Road, nang banggitin ang bagay na ito, ang ekspresyon ni Hong Wigyu ay katulad noong sinabi ito ni Secretary Liu, napakakakaiba, sa totoo lang. May kinalaman pa rin ito sa dali ng aking pamilya. Pagkasabi niya nito ay agad na nagulat ang lahat ng nasa conference room sa ibaba. Anong uri ng enerhiya ang mayroon si Hong Dali na maaaring makapagbenta sa lahat ng mga taong ito ng kanilang mga bahay? May kaugnayan ba ito kay Dali? Si Hong Tu ay hindi makatawa o umiyak, habang nakatitig sa telepono. Maaari bang may kaugnayan din ang bagay na ito kay Dali? Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari at paano ito nauugnay sa kanya? Sa oras na ito, ang boses ni Hong Wigyu ay medyo kawili-wili. Ang dahilan ng bagay ay dahil sa mga pagsisikap na mag-alaga ng mga aso. Ahem, ubo. Hindi na napigilan ni Hong Tu at halos mabulunan siya sa pangungusap na ito. Sabi mo, napakaraming tao ang nagbebenta ng kanilang mga bahay upang lumipat sa mga bagong tahanan. Ang dahilan ay dahil ang lalaking ito na si Dali ay nag-aalaga ng aso. Lahat ng nasa ibaba ay lubos ding nabigla. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila na ang pag-aalaga ng aso ay maaaring magkaroon ng ganoong epekto. Siguradong dayaan ito. Nagulat din si Muyoxi kaya nanlaki ang kanyang mga mata at bamuka ang kanyang bibig at hindi niya ito maisara ng matagal. Tama. Tumawa si Hong Wigyu at sinabing, ang mga asong ito ay tumatahol buong araw sa bahay. Isang aso ang tumatahol at isang grupo ng mga aso ang tumatahol. Dahil sa ingay ay hindi makatulog ang mga residente sa paligid. Kung gayon gusto nilang ibenta ang bahay. Dahil lang dito, nanlaki ang mga mata ni Hong Tu. Sa totoo lang, hindi ganoon kasimple, sabi ni Hong Wigyu, ito na ang kabuuan nito. Anyway, kung ibebenta ang bahay sa aming pamilya, si Dali, isang alibughang anak, hindi siya mawawalan ng pera. Pagdating ng panahon, gagamitin niya ang pera para makabili ng bagong bahay sa real estate na binuo namin, sa loob at labas. Ang pinagkaiba lang ay ang perang pangdekorasyon, na hindi naman gaanong kapalit ng isang lumang bahay, ngunit ito ay kapalit ng isang bagong bahay. Ngunit ito ay kapalit ng isang bagong bahay, ngunit ito ay kapalit ng isang bagong bahay, ngunit ito ay kapalit ng isang bagong bahay, magtanong. Sa pagkakataong ito ay naunawaan ni Hong Tu kung bakit kinailangan ni Ling Xiaoyi na maghintay hanggang mamaya para pag-usapan ang mga asong ito. Ito pala ay kailangan niyang maghintay hanggang mamaya. Lahat sila ay naghihintay dito, sinasabi mo na ang dahilan kung bakit ang mga taong ayaw lumipat ay ang mga aso na binili ni Dali. Oo. Sinabi ni Hong Wigyu na may labis na kagalakan, ang apat na ito ay gumastos siya ng 3 hanggang 400,000 sa higit sa 100 aso, at pagkatapos ay nilutis ang isang problema na maaaring hindi natin malutas kahit na gumastos tayo ng 10 milyon. Hey, my heart? Humiga si Hong Tu sa upuan, tinakpan ang kanyang dibdib. Humihingal, 400 aso ang naging sanhi ng malaking bilang ng mga residente na kusang lumipat. Ito, ang epekto ng 10 milyong kapalit ng daan-daang libong aso. Pagkatapos sa oras na ito, sa wakas ay binigyan ni Hong Wigyu ang lahat ng isang hit. Ang pinakanagsisigawan ang ikinagulat ko ay ang taong ito ay talagang gusto lang bumili ng aso na paggastos ng pera. Okay, naiintindihan ko. Ibinaba ni Hong Tu ang telepono nang may nanginginig na mga kamay. Pakiramdam niya ay medyo malaki ang dami ng impormasyon ngayon. Si Hong Dali ay isang aliberga, o dapat kong sabihin na siya ay isang henyo. Sa madaling salita, isa ba siyang alibughang henyo? Genius alibughang. Sa oras na ito, si Muyoxi, ang numero 1 henyo ng pamilya, ay masasabi lamang ang mga klasikong salita ni Xiao Liu, ang sekretarya noon. Anong uri ng lakas ang kailangan mong lumuhad sa harap ng walang talo na swerte ni Master Dali? Si Hong Dali ay nagpatuloy sa pagtulog doon ng mahinahon, ha?
Bulalas ni Muyoxi dito, at lahat ng nasa ibaba nagsimula na ring pag-usapan ito ng mga anak ng pamilya. Sa kapakanan ng Diyos, kahit na ang alibughang tao ay maaaring maging ganito. Baka makahanap ako ng isang piraso ng tokwa at tamaan siya hanggang sa mamatay. Hoy, sabi mo, kung matututo ako kay Master Dali, magiging aliberga ako sa lahat ng oras. Sa tingin mo, okay lang. May future ako, mentally. Sinusuportahan kita kung wala kang swerte kay Young Master Dali, siguradong matutuwa ka kapag natalo ka. Pamilya mo. Tama, nakakairita na mas sikat ang mga tao kaysa sa iba, gusto ko ring mawala ang pamilya ko. Sa panahon ng talakayan, namutla at puti ang mukha ni Hong Anbao. Masyadong malaki para sa kanya ang suntok ngayon. Maging si Hong Janye, na nakatayo sa isang tabi, ay pawis na pawis. Ngayon ay tila 100% tiyak na mawawala ang posisyon sa ikatlong pwesto ng Hong Anbao. Ito ay isang kumpletong no-brainer. Oo naman, tumayo si Hong Tu sa rostrum. Matapos umubo ng 2 beses, malakas niyang inihayag, nakita na siguro ng lahat ang nangyari noon. Ang unang lugar sa taong ito ay Hong Dali. Ano ang ibig sabihin nito sa lahat? Sa oras na ito, sino ang maaaring magkaroon ng anumang pagtutol? Sino ang maglakas loob na tumutol? Nang makita na ang lahat ay malapit ng maging isang foregone conclusion, ang Hong Anbao ay maaari lamang gumawa ng huling desperadong pakikibaka, ay asterisk. Oo, sabi mo. Bagaman hindi siya gaanong nasisiyahan, magiliw pa ring nagtanong si Hong Tu, Anbao, ano ang mga pagtutol mo? Maaari mong sabihin sa akin. Kung tutusin, pareho sila ng apo niya kahit na hindi niya masyadong gusto ang karakter ni Hong Anbao, hindi masyadong magkaiba ang pakikitungo ni Hong Tu sa dalawa kahit bali na ang kanilang mga buto. Hong Dali, isa siyang asterisk. Ginamit ni Hong Anbao ang kanyang huling trump card, kinuha niya ang isang buong cabinet club bilang kanyang mga subordinate. Malaking bagay ito. Ang gayong tao ay hindi papayagang manalo sa unang pwesto. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung anong uri ng kaguluhan ang ay dudulot niya? Tama, napakunot ang noo ni Hong Tu nang marinig niya ito. Eto na, mula pa noong sinaunang panahon, madalas na nagsabuatan ang mga itim na negosyante, prostitute at negosyante, na hindi naman big deal. Ngunit ang problema ay ang sabuatan at personal na pagpatay ay dalawang magkaibang konsepto. Ang sabuatan ay pakikipagtulungan, at mayroong elemento ng interes. Kung may interes, nakikipagtulungan kami. Kung walang interes, lahat ay gagawa ng kanilang sariling bagay. Kahit na may mangyari, walang magiging problema. Ngunit ang kahulugan ng pagputol ng kutsilyo sa iyong sarili ay iba. Iyon ay magiging implicated, tulad ng brother nagsimulang kumuha ng negosyo ruta. Kapag walang nangyari, madaling pag-usapan ang anumang bagay. Kapag may nangyaring mali, kahit ang black belt businessman ay tiyak na mabubunot ng walang paliwanag. Ngayong nakolekta na ni Hong Dali ang isang buong gabinete, talagang mahirap harapin kung may mangyari. Hindi maaaring basta-basta na lang ni Hong Tu ang ganitong bagay, at mapagpa siyang inayos ang kanyang mga katulong sa likuran niya, pumunta at alamin kung ano ang nangyayari. Paano nasangkot ang batang si Dali sa pulisya? Matapos marinig ito, sa wakas ay lumaki si Hong Anbao. Huminga ka, oy, huwag mo akong sisihin, syempre hindi mo palalampasan ang magandang pagkakataon. Hindi nagtagal, ang katulong ay bumalik at nagsimulang mag-ulat. Sa pag-uulat sa elder, si Master Dali ay talagang kinuha ang buong Cabinet Society. Sa kasalukuyan, ang pinuno ng Cabinet Society, Yao Tianhao, ay inamin na siya ay nasa ilalim ng Master Dali. Matapos sabihin ng katulong ang mga salitang ito, hindi na makapaghintay si Hong Anbao na tumawa. 3 beses, ngayon conclusive na ang ebidensya, tingnan natin kung ano pa ang gagawin mo. Sa kasamaang palad, masyadong maaga ang Hong Anbao. Pero, patuloy ng assistant, sinabi ni Yao Tianhao na ang pondong ibinigay sa kanya ni Master Dali ay napakalaki, at kasalukuyang pinangungunahan niya ang kanyang mga tauhan na maglaro ng mga online games buong araw. Ang napakasikat na Dragon Language Continent na iyon, at nagtayo rin sila ng isang pamilya ayon sa kagustuhan ni Master Dali, na pinangalanang Haomeng, at ngayon ay hindi na nila kailangang harapin ang mga bagay-bagay sa kalsada. Damn it! Isang malaking kapatid na lalaki ang nangunguna sa kanyang mga tauhan na maglaro ng mga online games buong araw. Ang puso ni Hong Anbao ay napuno ng 10,000 mud horse na dumaan, at halos mawalan siya ng hininga at inatake sa puso. Ito ay dapat na ang maling paraan upang sumali sa underworld. Paano mo hihilingin sa kapatid na gangster na manguna sa paglalaro ng online games? Hindi ka naglalaro ng ganito. Nakakalungkot lang na halatang hindi pa natapos ng sekretarya ang kanyang sinabi, at narinig ko na nagpahayag din ng malaking suporta ang pulisya para sa bagay na ito. Kung tutuusin, ang isang mas kaunting gangster gang ay magkakaroon ng isang mas hindi matatag na kadahilanan, at si Yao Tianhao at ang iba ay hindi karaniwang magkakaroon kung ang isang bagay ay lumampas, ito ay halos isang maliit na labanan upang makita kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay hindi niya natapos ang kanyang mga salita, sa kasalukuyan, sinabi rin ni Deputy Director Yang mula sa pulisya na pinangasiwaan ni Master Dali ang bagay na ito ng mahusay.
Gusto ko pang magpakita ng banner kay Master Dali, ngunit natakot ako na hindi ito pahalagahan ni Master Dali, kaya hindi ako sumama. Biglang gustong sakali ni Hong Anbao hanggang mamatay ang katulong na ito. Nima, tapat ka ba sa akin? Lahat kayo ay taos-pusong gumagawa ng tama sa akin, tama ba? Kahit si Hong Tu ay kontra sa kanya, yun nga sabi ko nga napakabait nitong batang si Dali, paano siya tatakas para magpakatanga? Aba, hilingin mo kay Kuya *** na manguna sa paglalaro ng online games. It's a good thing, it will maintain social stability and it will be easier to talk to police in the future, haha. Itong batang ito ay magaling sa lahat, pero siya ay medyo mapaglaro. Habang iniisip niya ito, mas gusto niya si Hong Dali, habang si Hong Anbao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Kaya tiyak na malas siya tumakbo ang isang assistant at napabuntong hininga, Great Elder, may nangyari. May malaking nangyari. Panoorin ang daily focus program ng Tianjin Satellite TV. Ang focus ng araw na to. Ano ang mali doon? Ang dami ng impormasyon sa TV ngayon ay talagang medyo malaki, at hindi sigurado si Hong Tu, ano ang problema? Huwag mag-alinlangan, sabihin ito ng mabilis. Oo, napalunok ang katulong, nakahanap daw ng plasticizer sa menu drink ni Master Hong Anbao, at ang reporter ang nag-interview ngayon. Sa sandaling sabi ni assistant, nagkagulo ang buong lugar. Ang plasticizer, na tinatawag ding plasticizer, ay isang polymer material additive na malawakang ginagamit sa industriya. Ang pagdaragdag ng sangkap na ito sa panahon ng pagpoproseso ng plastic ay maaaring gawing mas nababaluktot, mas madaling ay proseso, at maaaring legal na magamit para sa mga layuning pang-industriya. Gayunpaman, ang mga plasticizer ay hindi mga material na pampalasa ng pagkain, kaya hindi lamang sila maaaring idagdag sa pagkain, hindi rin ito pinapayagang gamitin sa packaging ng pagkain. Sa katunayan, ang clouding agent na karaniwang idinaragdag sa mga inumin ay isang legal na food additive na kadalasang ginagamit sa mga juice, jam, inumin at iba pang pagkain. Ito ay mahal at ibinebenta ng 5 beses kaysa sa mga plasticizer, kaya napakadali para sa mga kumpanya ng inumin na palitan ito ng murang ngunit nakakalason na mga plasticizer. Kapag natukoy, ang mga kahihinatnan ay hindi na kailangang sabihin. Nang marinig ni Hong Anbao ang balita, pawis na siya. Kinuha niya ang cellphone niya at nagsimulang tumawag. Pagkakonekta pa lang ng tawag, sumigaw siya ng malakas, "What the hell is going on? Di ba sabi ko sa'yo kontrolin mo ang quality? Paano ba naman may plasticizer? Nasaan ang kinauukulan?" Ang boses sa telepono ay labis na naagrabyado, "Hindi ko alam, sinusubukan kong makipag-ugnay sa kanya, ngunit ang kanyang numero ng telepono ay hindi ma-contact. Hindi ka pupunta sa kanya kung hindi ka makakalusot." Sumigaw si Hong Anbao, "Wala ka bang magagawa kung hindi maabot ang telepono sa oras na ito? Basura. Sige, alis na ako agad." Pagkatapos ibaba ang telepono, sumigaw si Hong Anbao, "Matanda, pasensya na talaga. Walang ginagamit na plasticizer, wala talagang silbi. Kahit gaano ako kasabik na kumita, hindi ako maglalakas loob na gawin ang ganitong bagay." Naisip ito ni Hong Tu at tumango, "Well, naniniwala ako sa iyo." Sabi niya at tumingin sa katulong sa tabi niya, "Anong nangyayari?" "Tama," sabi ng katulong, "ang dahilan ay ang dalawang manlalaro ng laro ay masama ang pakiramdam kamakailan dahil umiinom sila ng mga inuming menyu sa mahabang panahon at napunta sa ospital. Sa panahon ng pagsusuri, isang serye ng mga sintomas tulad ng endocrine disorder ang nakita, at pagkatapos ng ilang mga pagsubok, nalaman na ang inuming menyu na madalas nilang inumin ay naglalaman ng kaunting plasticizer." "Tama, naiintindihan ko. Huminga ng malalim, hintayin muna natin ang resulta ng pagsusuri mula sa Health Inspection Department. Nako, sayang naman at totoo man ito o hindi, siguradong bababa ang benta ng menyu. Mas gugustuhin ng maraming tao na maniwala na mayroon sila nito. Paano ito mangyayari? Malungkot na sigaw ni Hong Anbao. Ngayon ay hindi lamang ito nabigo upang makakuha ng ikatlong pwesto, ngunit maging si menyu ay dumanas ng ganoong malaking pag-urong. Ito ay pinangangambahan na ito ay magiging mahirap na makabuluhang taasan ang mga benta sa maikling panahon. Sky Blue Wings Cafe. Liu Mengzin crossed his legs elegantly, drink coffee, and said with a smile, "Sapat na siguro ang balitang ito para maging abala sandali si Hong Anbao, haha. Okay lang na talunin siya, para hindi malaman ang taas ng mundo." Hong Dali sa venue, sa North 4th Ring Road ng Tianjin City. Ang cool na itim na supercar ay mabilis na umaandar. Nakaupo si Lin Chuyin sa kotse na walang ekspresyon ang mukha, nakatingin lang sa kalsada sa unahan. "Nay, tingnan mo ang kotseng iyan, ang astig." Habang nag-iisip ako, may isang bata na biglang sumugod sa gilid ng kalsada. Nang makita niya ang itim na sports car ni Lin Chuyin, natigilan siya saglit. Ang bata ay hindi natakot sa lahat. Sa halip, itinuro niya ang kotse ni Lin Chuyin at tumalon-talon. "Mag-ingat ka." Nang makita ng ina ang sitwasyong ito, desperadong sumugod ang ina upang hilahin ang kanyang anak. Sa sandaling ito, si Lin Chuyin sa kotse ay hindi nagpakita ng kahit anong kaba.
Direkta niyang pinindot ang isang buton sa gilid ng manibela at mahinahong sinabi, bounce. Biglang nagkaroon ng stick ang sobrang cool na sports car mula sa ilalim ng kotse. Nang dumating ang tagsibol, ang buong katawan ng kotse ay sumugod paitaas sa ilalim ng kapangyarihan ng bukal. Sa isang whoosh, lumipad ito ng diretso sa ulo ng ina. Wow! Ang mga mata ng bata ay puno ng maliliit na bituin. Nanay, ang kotse ay magiging kulay abo. Ito ay magiging kulay abo. Ikaw bastard, tumakbo ka na naman at hindi kita papatulan hanggang mamatay. Natakot ang ina at hinayla ang bata sa gilid ng kalsada. Isang malakas na sampal asterisk lang ang kaluskos. Bueno, ang lokasyon ay nagpapakita na ang Hongdali ay nasa kagubatan sa unahan. Ang nakakakilig na eksena kanina ay hindi nakaapekto sa mood ni Lin Chuyin. Sa oras na ito, tumingin lang siya sa screen, well, may mga 6 na buwan pa mula rito. Kilometers. Sa kalsadang direktang patungo sa Forest City ng Hangs Manor, ang cool na sports car ni Lin Chuyin ay dumiretso sa kalsada nang hindi bumagal. Bilasan mo, ang gate na ito ay ang front door ng Hong family natin, ayusin mo dali. Mabilisan ang lahat. Isang malaking grupo ng mga manggagawa ang tumitingin sa katayuan ng pinto sa tarangkahan ng pamilya Hong. Kahapon, ang pinto ay natama ng dogleg ni Hongdali na si Liang at ang buong pinto ay lumipad palabas. Na-deform ang buong pinto. Hindi madaling ayusin ito sa orihinal nitong hitsura. Bukod dito, walang paraan upang palitan ang pinto, kaya maaari lamang itong palitan. Pinalakas ng mga tagagawa ang kanilang mga pagsisikap na gumawa ng mga order. Kung tungkol dito, maaari lamang nilang gamitin ang nasirang pintuan sa harap sa pagkakataong ito ay talagang isang pintuan. Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan nila na may isang bagay na hindi tama. Ang makina ng isang cool na itim na sports car sa di kalayuan ay gumawa ng mapurol na dagandong, at ito ay sumugod patungo sa gate sa napakabilis na bilis. Sa likod ng cool na sports car na iyon, 3 pang ordinaryong kotse ang sumunod sa malayo, ngunit ang bilis ay napakabilis din, hindi mas mabagal kaysa sa itim na sports car sa harap. Anong nangyayari? Nakita ito ng gwardya sa malayo at natigilan. Matapos magkamalay, ang gwardya ay sumigaw na parang baliw, lahat, tumakbo. Tumakbo. Paparating na ang kotse na iyon. Nang marinig ang kanyang sigaw, sinulyapan lamang ito ng mga trabahador at agad na naghagis ng mga gamit. Tumakas, pero sa isang hininga lang, nasa harap mo na ang cool black sports car. Well, maghanda para sa epekto. Ang mahinahong boses ni Lin Chuyin ay nanggaling sa loob ng sasakyan. Pagkatapos noon, parang nakakita ng multo ang mga trabahador. Nakita nila ang isang bakal na plato na halos 15 sentimetro ang kapal na nakausli sa harapan ng super sports car. Bago sila makabawi, boom! Nagkaroon ng malakas na ingay na nanginginig sa lupa. Sa tunog, ang gate ng manor, na hindi pa naaayos, ay muling natamba. At ang cool na sports car, nang walang anumang insidente, ay direktang sumugod sa manor. Hindi naman masama, okay. Nang makitang itinataboy ang pinto, ang unang naisip ng gwardya ay ito, buti na lang at minsang natama ng pinto. Anyway, hindi naman masama sa pagkakataong ito. Kung papalitan ito ng bago, kung matamaan ka ulit, magkano ang aabutin? Dahil dito, pagkatapos na sumugod din ang 3 sasakyan sa likuran niya sa gate, sa wakas ay naalala ng gwardya ang kanyang misyon, kinuha ang kanyang walkie-talkie at desperadong sumigaw, may pumasok. Pumasok na ang gate sa manor. Lahat, magtipon-tipon dali. Ang posisyon ni Hongdali sa oras na ito ay, tumingin si Lin Chuyin sa screen. Mahusay na elder, tulungan mo ako. Umiiyak si Hong Anbao, at desperadong nagmamakaawa siya kay Great Elder Hong Tu na humanap ng paraan. Kung hahayaan lang natin ang mga bagay na ganito ngayon, kahit na maayos ang kanyang mga inumin, ang mga karaniwang tao ay hindi maglalakas loob na gawin ito. Kung iinuman mo ito, makakaranas ka ng matinding pagkalugi. Ito, okay, hintayin mo ako. Kung tutuusin, apo niya siya, at hindi kinaya ni Hong Tu na makita siyang ganito. Bilang resulta, nang sabihin niya na gusto niyang tulungan si Hong Anbao, isang malakas na, boom, ang tumunog, at ang buong lugar ay nabasag sa mga piraso ng pinto ng conference room, at ang mga kahoy na slag ay umiikot at lumilipad sa buong silid. Pagkatapos ay nakita ni Hang To ang isang napakalamig na itim na sports car na nakaparada sa pintuan ng malaking conference room. May problema ba sa akin? Ano ang nangyayari? Naglalakbay ba ako sa oras? Sino ito? Nakakagulat ang hitsura na ito. Tingnan mo ang hitsura ng kotse na iyon. Sino ito? Puwersahang pumasok sa conference room ng Forest City. Kung titingnan ang hitsura ng kotse na ito ay dapat na ang pinakamalakas. Hindi ba? Ginagawa niya dito. Oo, tinatayang ito ang unang pagkakataon na may pumasok sa malaking conference room sa ganitong paraan mula nang itayo ng pamilya Hong ang Forest City na ito. Malapit nang magalit si Hong Tu, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niyang kakaiba ang sasakyang ito. Nang makita niya si Lin Chuyin sa kotse, mabilis siyang bumaba mula sa podium, naglakad ng ilang hakbang sa harap ng sports car, at maingat na sinabi, ang babaeng ito ay mula sa pamilya Lin. Miss Chuyin.
Bueno, tumanggo si Lin Chuyin habang binuksan ang pinto at lumabas ng kotse, nasaan si Hong Dali. Medyo nag-alala si Hong Tu nang marinig niyang hinahanap niya si Hong Dali. Alam mo, tiyak na isang kayamanan iyon, isang hindi mahawakang tao, ngunit nang marinig niya na hinahanap niya si Hong Dali, kailangan pa rin munang magtanong ni Hong Tu ng malinaw. Well, hindi ko alam kung bakit pinuntahan tayo ni Miss Hatsune Dali, ito ay maaaring hindi ka maaaring mag-ingat, sino ang nakakaalam kung anong problema ang maaaring idulot ng babaeng ito. Dapat maging kaibigan ko siya. Mahinang sagot ni Lin Chuyin. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at hindi nakita si Hong Dali may napakalakas na paggalaw ngayon. Hindi ito narinig ni Hong Dali at nakahiga pa rin. GG. Isang mekanikal na tunog ang tumunog, at ang mga mata ni Lin Chuyin ay agad na natatakpan ng electronic glasses. Iniskan niya ang buong lugar at mabilis na natuklasan ang posisyon ni Hong Dali, narito ang direksyon ng pinagmumula ng init, natutulog siya. Natakot ang mga tao sa paligid niya. Hindi nakakagulat na siya ay isang tech geek na protektado ng estado. Ang teknolohiya ng babaeng ito ay hindi bababa sa 10 taon na mas maaga kaysa sa ordinaryong teknolohiya sa buhay. Anong dala mo sa buong katawan mo? Inalis ang electronic detection glass, walang pakialam si Lin Chuyin sa mga tao sa paligid niya at dumiretso siya sa Hong Dali. Bahagya lang siyang yumuko at iniunat ang daliri para sandutan ang katawan, gising ka na ba? Nagulat si Hong Dali sa malakas na paggalaw kanina. Hindi siya nagising, kaya natural na hindi siya nagre-react sa mga oras na ito. Mahimbing pa siyang natutulog at naglalaway. Kung magkaibigan tayo, ano ang dapat nating gawin sa oras na ito? Si Lin Chuyin ay medyo nalilito, pagkatapos ay nag-isip tungkol dito at tumango. Siya, sabi niya, well, maghintay na lang tayo. Naupo siya sa tabi ni Hong Dali ng lantaran, walang ekspresyon sa mukha, at mukha siyang robot. Kaya lang isa itong robot na hindi dapat lapitan ng mga estranghero. Ito, pinunasan ni Hong Tu ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang pagpupulong ng pamilya ngayon ay lalong nagiging kakaiba habang iniisip niya ito. Nang makita si Lin Chuyin na nakaupo roon, hindi nang ahas si Hong Tu na abalahin siya. Sinubukan niyang ayusin ang order ng mabilis. May isa pang boses sa pintuan, haha, hindi mo ba inistorbo ang lahat? Nang marinig ang boses na ito, napalingon ang lahat. Siya nga pala, sunod-sunod ang mga nangyari ngayong gabi, mula noong iniulat ni Hong Dali ang kanyang mga nagawa sa panahong ito, hindi na tumigil ang bagay na ito. Ngayong nakita nilang may paparating na naman, lahat ay talagang curious. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa taong ito. Ikaw ay. Ang taong pumasok sa likod ni Lin Chuyin ay natural na hindi isang simpleng tao. At kung titignan ang mga damit nila, lalo na ang salamin na suot ng pinuno, halatang mga high-tech na gadget ang mga ito. Ang mga taong ito ay kamukhang kamukha ng mga tagasunod ni Lin Chuyin, ngunit paano naman ang kalbo sa likod niya na nakatali ang mga kamay? Kumusta, ikaw ba ang dakilang Elder Hong Tu? Ipinakilala ni Mu Huihui ang kanyang sarili, ang pangalan ko ay Mu Huihui, at ako ang kasalukuyang tagapagtanggol ni Miss Hatsune. Kailan? Sinabi niya ito, naunawaan kaagad ni Hong Tu na ang mga taong ito ay may maraming background. No wonder naglakas loob siyang sumunod ng diretsyo. Upang maging tagapagtanggol ni Lin Chuyin, dapat siya ay nasa antas man lang ng pulis. Nakangiting tanong ni Hong Tu, naiintindihan ko. Hindi ko alam kung ano ang layunin ng pagbisita mo. Muli niyang tiningnan ang nakatali na kalbo, ang taong ito ay. Sa oras na ito, nagbago na ang mga mukha ni na Hong Jianye at Hong Anbao. Nagbago, at subconsciously gustong tumakas, ngunit pinigilan ni Mu Huihui, hindi ba medyo maaga para sa dalawang ito na umalis? Nang marinig itong sinabi ni Mu Huihui, nalaman agad nilang dalawa na ngayon ay tapos na ang lahat. Ngayong wala na ang real estate na maaaring ibenta ng daan-daang milyon, ang menu drinks ay inaasahang mahuhulog sa mababang panahon ng pagbebenta. Sa oras na ito, nahuli na naman ang big boss dito. Mabilis na nagdesisyon si Hong Anbao, sumugod at lumuhad sa harap ni Hong Tu na may pop. Umiiyak at umiiyak ng malakas, dakilang elder, mangyaring iligtas ang aking buhay. Lolo, mangyaring iligtas ang iyong buhay. Nagawa niya itong tawaging, lolo, sa ganoong okasyon. Nakaramdam ng lambot si Hong Tu, napabuntong hininga, walang magawang umiling, at mapait na ngumiti. Sabi niya, sa tingin ko ang taong ito ay may malaking kinalaman sa iyo. Hindi magandang ideya, tama. Namutla ang mukha ni Hong Jianye, lumapit siya at masunurin na tumayo sa likod ni Hong Tu, at bamulong, ama, ako lang. Hindi maganda. Ang pagiging kasalukuyang elder ng pamilyang Hong, si Hong Tu mismo ay may napakalinaw na pag-iisip. Bamantong hininga siya, sa tingin ko ay tama ang sinabi ng dati kong kaibigan na si Wang Daoming kahapon. Sa puntong ito, tumingin si Hong Tu sa paligid. Ang mga boses sa paligid ay hindi masyadong malakas, ngunit ang kahulugan ay napakalinaw, sabi ng dati kong kaibigan, kapag kaya mo lang magdusa ng mga pagkalugi maaari kang magtamasa ng mga pagpapala. Tanging kapag handa kang sumuko maaari kang makakuha ng isang bagay. Kayo, sayang, buong araw ko lang iniisip ang tungkol sa mga ranggo, ngunit hindi ko pinansin ang pinakapangunahing mga prinsipyo ng buhay.
Pagkatapos sabihin ito, ang lahat ng mga anak ng mga pamilya sa paligid ay ibinaba ang kanilang mga ulo at nanatiling tahimik. Sa katunayan, nabubuhay sila sa kompetisyon araw-araw at matagal nang nakalimutan ang kasabihan na ang isang tao ay dapat maging mabait. Alam mo ba kung bakit ako pabor kay Hong Dali? Mabagal na sinabi ni Hong Tu, siguradong hindi dahil napakahusay niyang gumanap sa pagkakataong ito, o dahil nagulat ang lahat sa kanyang swerte. Ito ay dahil wala siyang masyadong intriga sa kanyang puso. Isa siyang aliberga at walang pinag-aralan. Ngunit siya ay isang mabuting bata. Alam niya na ang pagiging mabait sa kanyang mga magulang at mga kamag-anak ay isang pagpapala. Ito ay isang simpleng katotohanan na siya ay magiging mabait sa iba. Ang mga tao ay hindi maaaring maging walang konsensya. Napayuko ang lahat sa ibaba. Ngayong sinabi ng dakilang elder ang mga salitang ito, sa wakas ay naunawaan nila na ang lahat ng mga taon na ito ay naging walang kabuluhan. Pagkatapos sabihin ito ni Hong Tu, bahagyang ngumiti siya, yumuko kay Mo, at sinabing, itong Ginoo, ang taong ito. Dapat mo silang ibalik. Halos nahulaan ko na kung ano ang nangyari, ngunit may problema pa rin. Mangyaring iligtas ang huling bahagi ng mukha para sa ating pamilyang Hong. Sa pagbabalik tanaw sa araw na ito, orihinal na gustong bigyan ni Mo ng pabor si Hong Dali. Sa katunayan, hindi niya sinasadyang mawala ng mukha sa pamilya Hong, kaya natural siyang pumayag at nakangiting sinabi, kung gayon, teka. Paggising ni Master Dali, sabihin mo lang sa kanya na natagpuan na natin siya. Mahalagang araw ngayon, kaya hindi kita istorbohin. Salamat, sir, nakangiting sabi ni Hong Tu. Sir, pumunta po kayo dito ng madalas. Haha, you're welcome, great elder, responsibilidad natin ito, wala lang. Tumingin si Mo sa likod at kumaway sa lahat. Aalis na sana siya nang biglang may narinig mula sa sulok ng conference room. Isang mahabang hininga, nakatulog ako ng mahimbing. Pero si Hong Dali pala ang nagising sa oras na ito. Dahan-daang bumangon, pinunasan ni Hong Dali ang kanyang mga mata at pinunasan ang laway sa gilid ng kanyang bibig. Tiningnan niya ang lahat ng naruroon nang may pag-usisa sa kanyang mukha, hindi pa ba tapos ang pulong. Bamulong siya ng ilang salita at saka muling humiga. Sabi niya, kung gayon, mas mabuting matulog ako ng kaunti pa. Lahat ay walang imek. Ang sarap ng tulog ng lalaking ito ngayon lang. Hindi ba niya alam kung gaano kalaki ang ginawa niya? Mabuti na lang at nakita ni Lin Chuyin sa gilid na gising siya at sinundot muli siya. Hindi makatulog si Hong Dali sa pagkakataong ito, sino ang sumundot sa akin? Hindi mo ba alam na matutulog na ako? Nang malinaw niyang makita kung ano ang nasa harapan niya, nang ang taong iyon ay si Lin Chuyin, halatang nagulat siya, Hatsuyin, bakit ka nandito? Pagkatapos ay nagsimula siyang bamulong muli, mali siguro ang paraan ng pagtulog ko. Teka lang, magkakaroon ako ng isa pang panaginip. Sinundot muli siya ni Lin Chuyin nang walang ekspresyon. Oops, hindi na namin masasabi kahit kanino na matulog. Bumangon si Hong Dali sa isang iglap at sa wakas ay nagising sa pagkakataong ito. Hatsune, ikaw ba talaga? Bakit ka nandito? Aha! Sagot ni Lin Chuyin at sumagot, nasubak na ang diving device. Sa tingin ko dapat kang maging kaibigan, kaya naparito ako upang hilingin sa iyo na tingnan. Kung walang problema, maaari mong iligtas ang malaking pagong. Pagkarinig nito, biglang nagliwanag ang mga mata ni Hong Dali, ibig mong sabihin, handa na ang kagamitan, may iligtas natin ang malaking pagong. Ito ay talagang magandang balita. Mas maganda ang boring na family meeting na ito. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagkakataon si Hong Tu sa gilid na magtanong, Dali, ano ang sinasabi mong malaking pagong? Naging curious din ang iba pang naruroon. Napakaswerte ng Hong Dali na ito, at kung may gusto siya, tiyak na magiging maganda ito. Ngunit anong uri ng higanteng pagong ang kailangan ni Lin Chuyin para mag-imbento ng device para iligtas ito? Ang problemang ito ay lubhang nakakabahala. Sa oras na ito, kinaladkad na ni Hong Dali si Lin Chuyin papunta sa kotse para makita ang device. Para kay Hong Dali, hindi man lang niya inisip kung paano nakapasok ang sasakyan kaya inaasahan niyang sasabihin niya kung paano nakarating doon ang malaking pagong. Hindi na kailangang umasa sa mga nangyayari. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kinuha ni Mo Huihui ang isang USB flash drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Hong Tu, at sinabing, maiintindihan ng dakilang elder pagkatapos mong tingnan ito. Ngunit kailangan ko munang napagkasunduan na ang video na ito ay dapat panatilihing lihim hanggang sa mailigtas ang malaking pagong. Sa katunayan, sa orihinal, hindi kailanman papayagan ng National Security Bureau na mailabas ang video na ito. Gayunpaman, ngayong halos na-develop na ang device ni Lin Chuyin, hindi na dapat malayo ang araw ng pagliligtas sa higanteng snapping turtle. Hindi malaking bagay na ipaalam ng maaga sa pamilya Hong sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagbabalik tanaw ni Mo at gustong makausap si Hong Dali, ang langit na mascot ng lungsod ng Beijing na mahusay na naibenta na nagpalakas sa kanyang momentum. Kung tutusin, hindi ka panipaniwala ang swerte ng munting alibughang ito. Natural na alam nila na nanalo si Liang Yifeng ng 200,000 yuan sa pamamagitan ng pagbili ng mga tiket sa lottery. Ilagay mo Dali, tingnan natin. Gamit ang intuitive na video, kung gayon ang kalikasan ay mas maaasahan kaysa sa anumang wika.
Mabilis na tinawagan ni Hong-tu ang kanyang katulong, mag-ingat, ang impormasyon ay mahalaga. Nang i-connect ng assistant ang USB flash drive sa malaking screen sa dingding, agad na natigilan ang lahat ng naruroon. Ito ay, nanginginig ang balbas ni Hong-tu habang tinitingnan ito ay isang banal na bagay. Bulalas din ang mga anak ng mga pamilya sa ibaba. Hindi tulad ng hindi pa sila nakakita ng malalaking pagong, ngunit talagang hindi sila makahanap ng ganoong kalaking pagong. Mabilis na na-play ang isang video. Huminga ng malalim si Hong-tu, tumingin kay Hong Dali, na naglalaro, at bamulong, "Sir, natuklasan ba ni Dali ang malaking pagong na ito?" Hindi lang siya ang nakatuklas nito. Lumingon si Mo at ngumiti, sa katunayan, ang malaking pagong na ito ay nasa isang kuwebo sa labas ng bundok Tianjin sa ilalim ng pangalan ni Hong Dali. Sa ngayon, maaari itong ituring bilang, personal na alagang hayop ni Master Hong Dali. Sa sandaling siya, sabi nito, agad namang nagulat ang lahat sa ibaba. Diyos ko, dapat itong tawaging Xuanwo, tama ba? Sa ganoong bagay bilang isang alagang hayop, sino ang maglalakas loob na hawakan siya sa hinaharap? Pinapanatili ang sagradong hayop na si Xuanwo bilang isang alagang hayop. Maaari din akong matuto kay Master Dali at matuto mula sa alibughang pamilya. Sa kanilang panig laking gulat niya, ngunit hindi man lang siya pinansin ni Hong Dali. Para sa kanya, wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba, at ang pinakamahalaga ay ang pagiging masaya. Hindi nagtagal, hiniling niya sa kanyang katulong na ibalik ang USB flash drive. Nilingan mo ang eksena at nakangiting sinabi, ngayong tapos na ang lahat, hindi ko naiistorbohin ang lahat. Bueno, babawiin ko muna ang taong ito. Oh. Oo nga pala, sa pag-iisip nito, tumalikod si Mo at sumigaw kay Hong Dali, Master Dali, ano sa palagay mo ang pakikitungo sa taong ito? Noon lamang napagtanto ni Hong Dali na ang taong ito ay tinatawag na Dato. Nilingan ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin, at saka casual na ikanaway ang kanyang kamay, magagawa mo ang gusto mo, hulihin mo lang siya. Wala akong oras para pakialaman siya ngayon. Sa pagtatapos, idinagdag niya, siya nga pala, sabihin sa kanya na huwag lumabas at gumawa ng pinsala sa iba. Naunawaan ang kahulugan. Lumingon si Mo at agad na ngumiti, okay, naiintindihan ko, pagkatapos ay babalik muna ako. Nagpatuloy si Hong Dali sa pag-ikot sa diving suit na ginawa ni Miko, nang hindi man lang siya tinitingnan, well, go ahead. Good luck. Hi, walang maihahambing sa salitang, good luck. Tumingin sa likod si Mo at tuwang-tuwang bumati, mga kapatid, sige bumili ng mga tiket sa lottery. Ang panalo sa lottery ay isang lehitimong kita. Hindi binibilang ang pagtanggap ng suhol mula sa iba. Nang lumingon si Mo at umalis ang grupo, madalas na bamantong hininga si Hong-tu, tumingin kina Hong Jianye at Hong Anbao, at sinabing may mapait na ngiti, kayong dalawa, ang aking pamilyang Hong ay lubos na napahiya sa inyo. Sayang. Nahiyang magsalita si Hong Jianye, kaya nakiusap si Hong Anbao, dakilang elder, lolo, kami. Malaking pagkakamali ang mag-frame ng kapwa miyembro ng clan. Huminga ng malalim si Hong-tu, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsabi, ibigay mo muna ang iyong negosyo, at hahanap ako ng mag-aalaga nito para sa iyo. Huwag tumakbo sa taong ito, at isipin mo ito. Tumingin si Hong-tu kina Hong Wei at Hong Ying. Tinanong, ano ang ibig mong sabihin? Wala akong tutol, nakangiting sabi ni Hong Wei habang iniikot ang fitness ball sa kanyang kamay, medyo naiinip ang dalawang batang ito. Mainam na magpahinga ng isang taon para gumaling. Linangin ang iyong isip at kalikasan, haha. Tumanggaw din si Hong Ying at nagsabi, sumasang-ayon ako. Pagkatapos sabihin iyon, bumaba siya sa entablado, tinulungan si Hong Anbao na nakaluhod sa lupa, at sinabing, Anbao, hindi kami partial, kundi ang ugali mo. Kailangan mo talagang baguhin. Oo. Kung pumayag silang tatlo, maituturing itong desisyon. Hindi makakatakas sina Hong Jianye at Hong Anbao ngayong taon. Sa anumang kaso, ang parusang ito ay masasabing medyo magaan. Ito ay dahil inalagaan siya ni Hong-tu bilang sarili niyang apo at hindi niya hiniling kay Dato kung ano ang nangyari. Kung hindi, kung makakahanap sila ng isang tao na mag-uudyok sa iba na uminom ng droga at pumatay sa mga miyembro ng parehong angkan, kailangan silang makulong ng hindi bababa sa 3 taon, at hindi sila maaaring manatili sa pamilyang Hong sa hinaharap. Pero no matter what, close naman silang lahat tapos hindi talaga kinaya ng Hong-tu na haantong sila sa ganon, pero fair naman ang isang bowl ng tubig, at least hindi naman mapupuno at walang laman diba? Kaya mabait na hawakan ito sa ganitong paraan. Naiintindihan ko, unang elder, pangalawang elder, pangatlong elder, ang mapait na pag-iyak ni Hong Anbao, magbabago ako ng paraan. Haha, mabuting bata, kung alam mo ang iyong mga pagkakamali at mababago mo ang mga ito, wala nang mas hihigit pa sa kabutihan. Inaliw ni Hong-tu si Hong Anbao, at pagkatapos ay tumingin siya kay Hong Dali, na may pinag-uusapan doon, at nakangiting nagtanong, Dali, mayroon ka bang opinyon? Hindi man lang nakinig si Hong Dali, ano ang problema? Tinanong ko si Jianye okay lang bang manatili dito kasama si Anbao ng 1 taon para magpagaling. Hindi mo na kailangang isipin ito para malaman na nagse-set up sila ng bitag para sa Hong Dali, kaya natural na kailangang itanong ni Hong-tu kung ano ang ibig sabihin ng Hong Dali. Oh, kahit ano, hindi mahalaga sa akin.
Si Hong Dali ay hindi nagseryoso sa kanilang dalawa, lolo, gawin mo lang kung ano ang sasabihin mo. Pagkatapos noon, tinanong niya si Lin Chuyin, para saan ito? Ang lupain. Okay. Tinapik ni Hong Tu ang balikat ni Hong Anbao, bumaba ka muna. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Naiintindihan ko. Si Hong Jianye ay mukhang namumutla, ngunit alam din niya. Walang kwentang sabihin ngayon. Sa wakas ay nailigtas siya ni Hong Tu. Mukhang this year lang siya makakastay, tapos bababa muna tayo. Ngayong naayos na ang alikabok, sinundan nilang dalawa ang mga bantay dito. Bumaba at isara ito ng mahigpit. Okay. Tumingin si Hong Tu sa lahat ng nasa venue, naniniwala ako na sa ngayon, alam na ng lahat ang rangkang ng mga natitirang miyembro ng pamilya sa mundong ito. Inanunsyo ko na sa 2014, ang mga natatanging anak ng pamilyang Hong ay mauuna. Pangalan, Hong Dali. May mga opinyon ba ang sinuman? Sino ang maaaring magkaroon ng anumang mga opinyon sa oras na ito? Ngayon na ang lahat ng mga miyembro ng pamilya na naruroon ay natalo, ang mga buhay na katotohanan ay nasa harap ng kanilang mga mata. Kahit si Muyoxi ay walang masabi. Sino ang maaaring maging hanggal upang kunin ang balbas ni Hong Dali? Hindi alintana kung kumita si Hong Dali dahil sa swerte o dahil sa kanyang tunay na kakayahan, at least nakuha niya ang pera sa isang matapat na paraan, at iyon ay sapat na. Maraming beses, ang isang sampal sa mukha ay napakasimple, hindi kailangan ng paliwanag, ang lahat ay nakasalalay sa mga resulta. Sa oras na ito, ang lahat ng naruroon ay tumingin kay Hong Dali na may tanging inggit at paghanga. Ang bawat tao ay may paninibugho, ngunit ito ay umiiral lamang sa mga katulad na kalagayan. Ang isang taong kumikita ng 5,000 sa isang buwan ay maaaring naiinggit sa isang taong kumikita ng 8,000 sa isang buwan, ngunit wala akong narinig na sinuman na kumikita ng 5,000 sa isang buwan ay naiinggit sa isang taong kumikita ng 50 milyon sa isang buwan. Sa harap ng ganap na lakas, walang epekto ang selos. Ngayong maayos na ang lahat, dahan-daang lumapit si Hong Tu kay Hong Dali at nakangiting nagtanong, Dali, ngayon ikaw na ang bagong hari ng aming pamilya ngayong taon, mayroon ka bang anumang mga kinakailangan? Ang taunang bagong dating na hari ng pamilya, nakikinabang. Napakarami, at isang kota lang bawat taon, talagang isang kota. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may isang pagkakataon lamang. Noong nakaraang taon, si Muyoxi. Matapos ang pagiging rookie king sa loob ng isang taon, maaari lamang siyang manatili sa pinakamataas na posisyon sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ng 2 taon, papasok siya sa gitnang antas ng pamilya at mapabilang sa antas na wala pang 40 taong gulang. Ngayon tinanong ni Hong Tu si Hong Dali kung ano ang gusto niya, at karaniwang hanggat hindi ito sobra, tiyak na masisiyahan siya. Ngunit si Hong Dali ay si Hong Dali, at wala siyang pakialam sa bagong hari ng pamilya. Para sa kanya, ang mabuhay ng masaya ang pinakamahalagang bagay. Sa pangalan ng bagong hari ng Lao Shizi, hindi ba't kailangan niyang kumita ng malaki sa hinaharap? Kapag dumating ang oras na sundan mo ang mga tinatawag na elite sa paligid mo sa buong araw, paano mo maaaksaya ang iyong pera? Paano maglaro ng masaya? Kaya natural na sinabi ni Hong Dali, walang mga kinakailangan. Lolo, ilabas mo lang lahat ng paakong aso. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng mga kawili-wiling kagamitan kay Lin Chuyin. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, lahat ng naruroon ay natigilan. Ito ang mga taong nalantad sa bilog ng negosyo mula pagkabata. Hindi pa sila nakakita ng ganoong tao na hindi sineseryoso ang mga gantimpala, ngunit nakita nila na wala siyang pakialam dito. Sa isip ko, ang tono na iyon ay parang nagsasabing, tulungan mo akong makakuha ng isang bote ng toyo. Ito. Si Hong Tu ay talagang nagulat, ngunit dahil ang mga salita ay binigkas, natural na hindi niya maibabalik ang kanyang mga salita, at agad na iwinagayway ang kanyang kamay, pumunta at palayain ang lahat ng makapangyarihang tao. Dahil ito ay kahilingan ng bagong hari, hindi ito lumalabag sa prinsipyo. Sa ilalim ng mga pangyayari, natural na hindi tayo maaaring tumutol. Agad namang lumabas ang katulong. Pagkatapos ayusin ang mga ito, muling nagtanong si Hong Tu, Bueno, Dali, ang pera ng bagong hari. Anong pera? Direktang tumanggi si Hong Dali, umiling-iling na parang kalampag, hindi, kinuha ko ang pera. Kailangan kong maging abala sa paggawa ng pera. Paano ako magkakaroon ng oras? Hindi, ibigay mo lang ito sa iba. Ngayon gusto na lang niyang dumistansya sa family assessment. Kung kukunin niya ang pera mula sa bagong dating na hari, kailangan niyang tanggapin ito mula sa pamilya. Ang pagtatasa at pagtatasa ay masyadong masalimuot at walang kahulugan, kaya hindi dapat gawin. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, agad na nagulat ang mga estudyante sa middle school sa ibaba. Sandaling natahimik ang buong conference room, at walang umimik. Dali, ayaw mo talaga. Nagtatakang tanong ni Hong Tu, malaking pera yan. Hindi, ngumuso si Hong Dali, karaniwan kong ginugugol ko ang aking oras sa paglilibang, ngunit hindi ko gusto ang pera na ito. Rare. Sinabi niya ito, nag-isip sandali, at biglang idinagdag, nga pala, lolo, pumunta ako dito nang umalis, kaya hindi ako pumalit sa akin. Maaari ka na lamang lumipat sa listahan. Lolo, paano ako naging bagong hari na ito? Ewan ko ba?
Syempre hindi mo alam, natutulog ka sa buong oras, munting ninuno. Pawis na pawis si Hong Tu. Wala talaga siyang masabi tungkol dito. Sa huli, nagngangalit lang siya at sinabing, kung gayon, makikinig ako sa iyo at bababa sa hanay. Pagkatapos ay tumalikod si Hong Tu at tinanong ang kabilang panig ng rostrum, nakalabas na ang mga resulta. Labas na ba? Ibinigay ng katulong ang nakaprint na transcript kay Hong Tu, na nagbabasa, simula noong nag-abstain si Hong Dali, ang rangkang ng mga anak ng pamilya ngayong taon ay ang mga sumusunod. Third place, Hong Tianyan, overall. Ang score para sa third place ay 50 million. Hong Dali, Ang pangalawang lugar, ang Hong Anjan, ay may kabuuang marka na 87.8, at ang pangalawang lugar na gantimpala ay 80 milyon para sa pag-unlad. Hong Dali, Unang pwesto, Muyoxi, na may komprehensibong score na 93.5 puntos. Gantimpala sa unang pwesto, 100 milyong pondo para sa pagpapaunlad. Hong Dali, banal na tae. Sa nanginginig na mga kamay ay may inilabas siyang bag sa kanyang bulsa. Nakasuot ng pares ng salaming pang-araw, nasagasaan sina Tang Moxon, Li Nianwei, Ling Xiaoyi at iba pa sa oras na ito. Nang makita ni Tang Moxon si Hong Dali, sumugod siya at nagtanong, Dali, okay ka lang ba dito? Wala bang masama? Sabihin mo nga sa akin. Ang cool mo sa bahay, kahit naka-sunglasses ka. Pero ang cool mo ngayon. Haha, anong magagawa ko? Nakangiting sabi ni Hong Dali. Nakatulog ako ng maayos sa pagkakataong ito. Bumalik tayo at maglaro ng ilang laro ngayong gabi. Hindi ko talaga alam kung gaano kahusay si nanay ni Yao Tianhao at ng iba pa ang ating account. Mukhang nasa mabuting kalooban ang young master. Naglakad si Li Nianwei papunta sa Hong Dali at mahinang sinabi, at saka, nandito rin si Miss Hatsune. Siguradong sobrang saya niya. Bakit hindi tayo bumalik at magpahinga sa gabi? Sinabi ni Hong Dali, okay. Sinabi niya at lumapit kay Lin Chuyin, Miss Chuyin, kung hindi ka nagmamadali ngayong gabi, makipaglaro ka sa amin. Well, nag-isip sandali si Lin Chuyin. Tila wala siyang ginagawa sa pagmamadali sa gabi, at agad na tumango, sige. Naayos na ang usaping ito. Ngayong natapos na ang lahat, humakbang pasulong si Hong Tu at nakangiting nagsabi, kung ganoon, dapat bumalik muna ang lahat at magpahinga. May iba pa tayong dapat ayusin dito. Mahina at mahina si Dali, kaya huwag mo siyang hayaang maglaro. Huli na. Well, alam namin. Si Li Nianwei ang kumilos bilang panganay na kapatid na babae sa grupong ito at nangako, sasabihin namin sa iyo na matulog ng maaga, kuya, huwag kang mag-alala. Iniunat ni Hong Tu ang kanyang bahagyang tuyot na kamay, bahagyang tinapik ang balikat ni Li Nianwei, at sinabing, napakagaling mo. Tuwang-tuwa ako. Inaanyayahan kang bumisita sa amin bilang panauhin sa hinaharap. Sa lalong madaling panahon. Sinabi niya ang mga salitang ito, halata ang kahulugan. Biglang namula ang mukha ni Li Nianwei, at nakangiting sumang-ayon, kung gayon, mangyaring alagaan mo ako sa hinaharap. Tara na. Agad-agad, sumakay si Lin Chuyin sa cool black supercar, at umalis si Hong Dali at ang iba pa sa malaking meeting sa silid, tumangala si Hong Dali sa buwan sa kalangitan at sinabi sa malakas na boses, ang sikat ng araw ay maganda ngayon. Iyan ang buwan, hindi ba? Walang magawa si Tang Moxon, nalilito ka sa iyong pagtulog. Sa totoo lang, hindi natutulog si Hong Dali. Hindi nakakagulat na sinabi ni Hong Tu na ang unang lugar ay may maraming pera, iyon ay 100 milyon. Iyan ay sapat na upang ipagpalit sa 100 puntos. Halos mabulag ang mga mata ni Hong Dali sa mga luha kung marami lang akong alam, magpapanggap akong napakakul at tiyak na nanalo. Bumalik ang grupo ng mga tao sa isang palapag na gusali kung saan sila dati nakakulong. Ibang-iba ang pakiramdam sa pagkakataong ito kumpara sa dati. Ang lugar ay ganoon pa rin ang lugar, at ang mga bagay sa gusali ay pareho pa rin, ngunit sa mata ng lahat, hindi na masyadong malamig dito ang mga epekto ng psikolohikal ay isang napaka-magical na bagay. Kapag maganda ang mood mo, makaramdam ka ng kutsilyo sa kusina. Kapag naiisip kong magluto ng masarap na pagkain para gantimpalaan ang sarili ko, kapag nakakakita ako ng kutsilyo sa kusina kapag masama ang pakiramdam ko, maaari lang akong magsanib puwersa para pumatay ng tao. Tara, laro tayo ng landlord. Dahil ang bagong dating na hari mismo ang nagtulak nito, ngayon wala nang silbi ang pagdaragdag. Si Hong Dali ay hindi isang taong nagsisisi. Anyway, kung wala siyang pera, kukunin niya ito sa kanyang pamilya. Besides, marami pa rin siyang makukuhang pera sa lahat ng ginagawa niya. Huwag matakot, dahan-dahan natin. Kung iisipin mo ito ng hayagan, magiging maganda ang iyong kalooban, kaya natural na gusto mong maglaro ng isang bagay. Nang marinig na gusto ni Hong Dali na gumanap na landlord, natural na kailangang tumugon ng iba. Hinawakan ni Tang Moxon ang kamay ni Lin Chuyin at tinanong, Sister Chuyin, marunong ka bang maglaro ng landlords? Well, hindi ako naglaro. Karaniwang walang ginagawa si Lin Chuyin kundi ang maglaro. Wala akong masyadong kontak sa mga imbensyon na ito at iba pang bagay, kaya hindi ko alam kung paano maglaro ng landlord. Sa katunayan, ito ay normal, dahil gusto niyang maglaro ngunit walang makakasama sa kanya. Tapos tuturuan kita.
Agad na ipinaliwanag ni Tang Moxon ang mga patakaran ng mga landlord kay Lin Chuyin. Pagkatapos ng lahat, si Lin Chuyin ay may IQ na 180 at naunawaan na niya ang gameplay matapos itong pakinggan ng isang beses. Kaya nagsimulang gumuhit ng mga card sina Hong Dali, Lin Chuyin at Tang Moxon, at pagkatapos ay nakita nila ang pagkakaiba. 2-4. Si Hong Dali ito. 2 at 5 pipe up. Ito ay si Tang Moxon. 2, 4, 2, 5, 3 ay hindi pa lumalabas. Mayroon akong 3, 4, 5, 6, 7 dito. Si Hong Dali ay lumabas na may 2-4 na una, pagkatapos ay dapat wala siyang 3 o 3-3. Kung hindi, 1 o 2-3 muna siya, pagkatapos ay Tang Moxon wala ng maraming maliliit na baraha sa kanyang kamay. Si Hong Dali ay may 20 baraha na lamang. 20 baraha na lang ang natitira sa kanya. Tang Moxon ay mayroon na siyang 2 o 1. Maliit na card, kaya may natitira pang 10 hanggang 11 card, mabuti, madali para sa kanya na tumakas, kaya dapat kong patatagin ang aking porma kapag siya ay nasa tabi niya 20. Tinapon lang ni Hong Dali ang mga card hindi talaga. 3, malinaw na si Tang Moxon ay 3-3, nakatawa-tawa. Lahat ng tao sa paligid ay natulala. Mukhang nakilala na talaga ng Young Master ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito. Hindi na ako maglalaro. Hindi ko mahawakan ang nanalo o natalo. Nakakatamad. Punta tayo sa Dragon Language Continent. Nagkukunwaring naiinip, pawis na pawis si Hong Dali at mabilis na hiniling na baguhin ang laro para maglaro. Kung hindi, kung hihilingin mo kay Lin Chuyin na magsuri sandali, masusuri niya ang anumang card na pagmamayari niya. Hindi pa lumilingon si Lin Chuyin, bakit hindi ka huminto sa paglalaro? Kaya nagsimula ang lahat na humanap ng mga computer para maglaro ng Dragon Language Continent. Eto na, hindi mahirap maghanap ng mga computer sa Forest City, ng Hangs Manor, lalo na ngayong inalis na ang confinement. Si Ling Xiaoyi ay gumawa ng isang casual na tawag sa telepono, at isang katulong ang nagpadala ng 10 bagong laptop kay Hong. Tinawag ni Dali si Yao Tianhao, matandang Yao, kumusta ang iyong pagsasanay sa account? Kumusta ang pamilya? Nakangiting sinabi ni Yao Tianhao sa kabilang panig ng telepono, Young Master, napakahusay ng takbo ng pamilya sa kasalukuyan, at lumalawak ang laki. Hindi nagtagal, nakatanggap kami ng ilan pang master. Oh, mabuti naman. Nakangiting sabi ni Hong Dali, hayaan mo akong mag-online at tingnan. Naghahanda na siyang mag-online. Doon, nagsimulang kumalat kaagad ang balita, ang Young Master ay online, lahat ay handang tanggapin ka. Pumila, tumayo sa pormasayon, at tanggapin ang pagsusuri ng Young Master. Lahat, gumanap ng mahusay, at ang tip ay magiging malaki pagdating ng panahon. Kaya Hong Dali isang grupo ng mga tao ang nag-login sa laro at nirepaso ito online. Si Haoming Young Master ay online. Si Haoming Moxon ay online. Si Haoming Mingayo ay online. Sa sandaling mag-online si Hong Dali, nabigla siya sa eksenang nasa harapan niya. Ang kanyang kasalukuyang lugar ay nasa isang lambak, na okay. Ang problema ay may dagat ng mga tao sa harap niya. Nangunguna si Haoming Tianhao, na sinusundan ng 11 gulu god, at sa likod nila ay isang masa ng mga ulo. Si Hong Dali ay gumawa ng isang magaspang na bilang at tinansya na dapat mayroong hindi bababa sa 2,000 tao. Mukhang napakabilis ng pag-unlad nitong mga nakaraang araw, at ang mga tao ay patuloy na nagtitipon dito mula sa lahat ng direksyon. Ano ang konsepto ng higit sa 2,000 tao sa laro? Halos walang damo sa daan, at lahat ng maaaring salakayin ay sumabog sa mga latak. Sabihin natin sa ganitong paraan, sa World of Warcraft, sa Earth noon, 40 tao lamang ang nasa isang malaking grupo. Mayroong 50 malalaking grupo dito ngayon. Tinatayang kung may ****os na nananatili ngayon dito, siya ay papatayin sa isang iglap, at sa oras na iyon ang ****os ay hindi na maiyak, ito na. Binugbog ako ng gang, ngunit hindi ko matindaan kung sino ang bumugbog sa akin. Ito marahil ang kaso. Si Hong Dali ay nasiyahan sa tanawin sa kanyang harapan, kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumigaw na parang pinuno, kumusta, mga kapatid? Magandang trabaho, mga kapatid. Lahat ng tao sa Hao Alliance, sabay-sabay na naghiyawan, Young Master okay. Haoming Tianhao, mga kapatid ni Haoming, simulan ng loudspeaker. Pagkatapos ang buong pampublikong chat area ng server ay agad na binaha ng mga dilaw na salita na sumigaw mula sa loudspeaker. Si Hong Dali ay labis na nag-aalala tungkol dito. Napakasaya ng eksena hanggang sa makita niya si Lin Chuyin na lumabas sa entablado. Haoming Miko, well, hindi naman masama dito. Ha! Tumingin si Hong Dali sa paligid at nakita ang isang batang babae na may 2 pigtail na nakatayo sa tabi niya. Ang pangalan niya ay Haoming Hatsune. Mabilis na dumating si Hatsune. Tumingin si Hong Dali sa level ni Miko, level 1. Nagkamali ba ako? Ito ba ay isang lugar ng 50 o higit pa? Paano nakarating si Lin Chuyin sa antas na ito? Teka, bakit parang pamilyar ang gamit sa kanya? Pwede bang?
Si Hong Dali, na parang baliw na nasa harap ng computer, ay tumalikod at malakas na tinanong si Lin Chuyin, Chuyin, ang kagamitan na iyon sa iyong katawan ay. Ha? Si Lin Chuyin sa kabilang panig ng silid ay lumingon at sinabing walang katotohanan, ang maliit na asterisk ng GM, ang bagay na ito ay mukhang napakalakas. Well, may isa pang tinatawag na maliit na hood ng GM na napakalakas din. Sa sandaling sabihin ni Lin Chuyin ang mga salitang ito, lahat ay nagulat. Ikaw, sabi ni Hong Dali na galit, paano mo nakuha ang dalawang kagamitang ito? Kung alam ni Liu Mengzin ang tungkol dito, babagsak ba siya kaagad? Well, itinagilad ni Lin Chuyin ang kanyang ulo, nang walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabing walang katotohanan, binisita ko ang server ng larong ito, nakita ko ang gym command, at nagbukas nga pala ng gym account. May problema ba? Anong problema? Umiikot ang ulo ni Hong Dali, ibig mong sabihin, ikaw na ngayon. GM. Lin Chuyin, bueno, mukhang oo. Lahat ay walang imek. Ito ay talagang panloloko. Ito ay daya. Pero gusto ko lang siyang isama sa paglalaro, pero nauwi sa direktang GM. Mababaliw si Liu Mengzin, siguradong mababaliw siya. Wahahahahaha. Astig. Kabanata 220, pananakit sa mga tao nang wala ang kanilang buhay. Si Hong Dali ay may nakakatakot na figure tulad ni Lin Chuyin dito, ngunit hindi ito alam ni Yao Tianhao at ng iba pa. Sa oras na ito, hinihintay pa rin ni Yao Tianhao ang pinakabagong kaayusan ni Hong Dali, Young Master, ngayon ay mayroon na tayong tatlong mas makapangyarihang tao sa Hao League. Ang mga manlalaro ay sina, Hao Ming Qiang, Hao Ming Timli, at Hao Ming Love You. Silang tatlo ay kasalukuyang makakalaban ni Miss Zixuan sa ilang rounds. Banal na kalokohan. Ilang round ang kaya niyang labanan kay Lin Zixuan. Siguradong master yan. Direktang tumanggaw si Hong Dali, oo, gantimpala. Bueno, maraming kapatid ang naririto ngayon. Bawat isa sa kanila ay gagantimpalaan ng 200 muna. Kung tutusin, mahigit 2,000 ang tao. Ang gantimpala na ito ay hindi maaaring maging labis. Ang masasabi ko lang, pagkatapos ng lahat, ito ay isang gantimpala. Ang reward money ay hindi kasama sa halaga ng alibughang. Kung ito ay 1,000 bawat tao, kung gayon ito ay 2 milyon na ngayon. Medyo naaawa pa rin si Hong Dali sa 100 milyon ng bagong dating na hari. Likas na naiintindihan ni Yao Tianhao si Hong Dali nang nasa isip niya ang pag-iisip. Hello siya, sinabi niyang master na ang bawat tao ay gagantimpalaan muna ng 200. Lahat, gawin ang iyong makakaya. Hinding-hindi mawawala ang lupain ni Young Master. Kung sino man ang hindi susunod sa utos, walang gantimpala. All Hao Alliance, Shan Huo, salamat, Guru. Ilang mga tao ang nag-usap saglit, at si Lin Zixuan ay tumakbo. Nakita ni Hong Dali na ang babaeng ito ay nasa level 67 na, at ang bilis ng kanyang pag-level ay kasing bilis ng isang rocket. Tumawa si Lin Zixuan at sinabing, Dali brother, nandito ka ba? Maraming tao ang nag-sign up sa aming kumpanya ng laro kamakailan. Pumili ako ng 3 napakalakas na tao. Alam mo ba ang lahat tungkol dito? Mukhang ang 3 taong binanggit ni Yao Tianhao ay si Lin Zixuan ang personal na pumili nito, maganda ito. Nakangiting tanong ni Hong Dali, Zixuan, ilan ang tao ngayon? Higit sa 60 tao, tumakbo si Lin Zixuan at nakangiting sinabi, lahat sila ay magagaling, ngunit lahat sila ay mga estudyante. Magaling ako sa paggawa, iminumungkahi ko na bigyan ang bawat isa sa kanila ng sweldo na 1,000 yuan sa isang buwan. Pumapasok sila sa klase araw-araw at nagsasanay sa paglalaro dito sa gabi. Mabilis silang uunlad. Sa pagkakaroon ni Lin Zixuan na naroon upang sanayin sila, kinakailangan na gumawa ng mabilis na pag-unlad. Sa pagsasalita tungkol sa laro, biglang naalala ni Hong Dali ang malas na babae na si Jin Zixuan na tumalon sa ilog, at nagmamadaling nagtanong, Zixuan, mayroon ka bang bagong babae na nagngangalang Jin Zixuan? Si Zixuan ang ibig mong sabihin. Ate. Nakangiting sinabi ni Lin Zixuan, nakakatakot si Sister Zixuan noong una siyang dumating, ngunit sinundo siya ng medical team mula sa aking ama kinabukasan. Nang ibalik siya, nawala ang lahat ng itim na bagay sa kanyang mukha. Napakaganda ngayon ni Sister Zixuan, lalo na ang kanyang figure. Naglalaway ako habang nakatingin sa kanya. Ikaw ay napakakulit, nakangiting sabi ni Hong Dali, maghintay hanggang sa paglaki mo. Dapat mas maganda ka kaysa sa kanya. Hehe, sana? Ngumiti si Lin Zixuan at biglang sinabi, by the way, Kuya Dali, si Sister Zixuan ay nagpipintura sa studio araw-araw, at ang mga karakter na ipininta niya ay maganda, at mayroong lahat ng uri ng mga bagay. Iyon ay dapat, dati siyang gumuhit ng comics, alam na alam ni Hong Dali ang mga kakayahan ni Jin Zixuan, nakapag-publish na siya ng mga comics dati, ngunit maswerte lang siya. Medyo mas masahol pa. Hi, nga pala, Zixuan, sa tingin mo ba mas maganda ang swerte ng kapatid mong si Zixuan ngayon? Mukhang maganda ito, nag-isip sandali si Lin Zixuan, nakuha ito ni Sister Zixuan itong nakaraang 2 araw. Ilang wallet. Hong Dali. Ha. Lumipas na nga talaga ang malas niya. Nakatulong ito sa kanya na maalis ang itim na birthmark sa kanyang mukha. Ngayon ay maaari na siyang maglakad at kunin ang kanyang pitaka. Oh ho.
Ito ay palaging malas, ngunit kung ito ay nagbago, ito ay kakilakilabot. Bueno, kapag natapos na ang mga bagay dito, kailangan kong pumunta at tingnan kung ano ang kanyang iginuhit nitong mga nakaraang araw. Pagkasabi niyan, sobrang curious pa rin kami. Matapos tanungin ang lahat dito, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, well, malapit na sa stage ang esports natin. Kung iisipin, inaabangan ko talaga ito hahaha, kalimutan mo na yan, Miko, utusan mo kami mag-ensayo, let's level up. With GM's Little Pants leading the team, siguradong mas mabilis ang leveling. Mabangis na tumango si Ju Daoji. Well, okay. Nakipagtulungan si Lin Chuyin kay Hong Dali at iba pa, at pagkatapos ay isang puting ilaw ang kumislap at pumasok sila sa piitan. Ha 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 ha. Sa pagkakataong ito na wala si Liu Mengzin, kami rin ang kasama ng GM. Tatalo ko si boss, iligtas natin ang malaking pagong bukas. Ha 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 ha. Inaabangan ko talaga. Si Hong Dali ay masayang naglalaro, ngunit si Liu Mengzin, na umiinom ng kape sa Sky Blue Wings Cafe, ay nagpahayag na siya ay labis na nanlulumo. Marami siyang pinagdadaanan ngayon. Kagagaling lang niya sa trabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Gusto niyang kumalma sa isang pambihirang sandali, ngunit bago pa man siya makaupo ay dumating na ang tawag. Ang leader na naka-duty sa Mengzin Network ko ang tumawag sa akin. Ang dahilan ng tawag ay napakasimple. Sa hindi malamang dahilan, lumitaw ang isang ilegal na GM nang hindi maipaliwanag at pinangunahan ng isang grupo ng mga tao mula sa hawlig ng Hong Dali na magsipilyo ng mga kopya. Isang hindi maipaliwanag na ligaw na GM ang lumitaw sa kanyang server ng laro, na magpaparamdam sa sinuman na siya ay nasa panganib. Sa kabutihang palad, alam ni Liu Mengzin na may kaugnayan ito kay Hong Dali, kaya gamaan ang loob niya walang kakaibang nangyari sa taong ito. Matapos makipag-ugnayan sa kanya ng ilang beses, sinabi ni Liu Mengzin na ang kanyang nerbiyos ay maaasahan. Pagkatapos ay hindi nagtagal ay tumigil siya sa pag-iisip, dahil ang pangalan ng ligaw na GM na iyon ay Haoming Hatsune. Nang marinig ni Liu Mengzin ang pangalang ito, medyo nanlamig ang buong katawan niya. Ang kombinasyon ni Hong Dali at Lin Chuyin ay nagpamanhid ng anit ni Liu Mengzin, dahil lubos niyang naiisip kung paano nilabag ni Lin Chuyin ang firewall, kung paano niya nakuha ang kapangyarihan ng GM, at kung paano niya pinagkadalubhasaan ang mga utos ng GM. Bilang miyembro ng Holy Grail Organization, talagang hindi mahirap para kay Lin Chuyin na makuha ang mga karapatan sa pamamahala ng isang server kahit na hindi niya ito makuha. Ang mga pervert sa Holy Grail Organization ay madaling matulungan siyang makuha ito. Mapalad ngayon si Liu Mengzin na sa kasalukuyan ay mayroon lamang isang ligaw na GM, si Lin Chuyin, ngunit hindi siya sigurado kung ang autoridad ng GM na ito ay nakuha ni Lin Chuyin sa isang kapritsyo o kung ang organisasyon ng Holy Grail ay kasangkot kung ito ay nauugnay sa Holy Grail, kung gayon ito ay magiging napakahirap. Malaki. Sa mga taong may super developed na IQ, basta may mahilig mag-hack at iba pang bagay, at kung may isa pa natakot sa gulo sa mundo, madaling kailangan na isara ang laro niya para sa maintenance. Ang mga taong ito ang mga master ng pananakit ng mga tao at paglalagay ng panganib sa kanilang buhay. Dati ay sinabi na ang isang sikat na opisyal ng Amerika sa anumang paraan ay nasaktan ng isang miyembro ng Holy Grail, at pagkatapos ay ang kanilang Capitol Building ay nag-ambala sa gabi sa loob ng isang buong linggo sa pamamagitan lamang ng pagkontrol sa mga ilaw na bumukas at patayin upang lumikha ng ang epekto ng masturbasyon ng laro at ayon sa maraming mga Amerikano na nanunood noong panahong iyon, ang epekto ay medyo kahanga-hanga mula sa malayo. Kaya kinuha ni Liu Mengzin ang kanyang cellphone at idinial si Hong Dali. Ang una niyang sinabi pagkatapos makonekta ang tawag ay, Master Dali, well. Ilang tao ang nakakaalam na may GM sa paligid mo ngayon? Lao Liu, paano mo nalaman na may GM sa paligid ko? Sa kabilang panig ng telepono, sinabi ni Hong Dali ang kanyang pagkagulat, hindi ko sinabi sa sinuman. Pagkasabi niya nito, tumawa ulit siya, okay, stop talking nonsense, what do you want to do with me? No one in the game now knows that Hatsune is Jim. Makakatiyak ka, matandang Liu. Alam kong medyo maaasahan si Master Dali, nakangiting sabi ni Liu Mengzin, sa totoo lang, ang gusto kong itanong ay kung si Hatsune ang nag-access sa aking server ng mag-isa, o kung may ibang tumulong. Kakapasok mo lang. Ito na ba? Lumingon si Hong Dali para tanungin si Lin Chuyin, Chuyin, nakuha mo ba mag-isa ang panty ni Jim o si Lao Liu ang humingi ng tulong sa akin? Ikaw. Well, ako ito. Sabi ni Lin Chuyin habang pinamumunuan ng isang grupo ng mga tao na masayang bugbugin ang amo. Nakapasok siya mag-isa, sabi ni Hong Dali kay Liu Mengzin sa telepono, gusto ko lang maglaro ngayong gabi, at binalak kong isama siya para makipaglaro sa akin saglit, ngunit pagkatapos ay nakuha niya ang pahintulot ng Jim wahahaha. Matandang lalaki. Liu, hindi na kita kailangang guluhin pa. Si Liu Mengzin ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha, ito ang pinakamahirap na bagay kung hindi mo ako aabalahin, okay. Ngunit kahit na ano, at least alam ko na ginagawa ito ni Lin Chuyin para lamang sa kasiyahan, at malamang na hindi ito magdudulot ng anumang malubhang pinsala, kaya tila hindi kailangan ang pagpapanatili ng server. Hindi pa rin ipapahiya ni Hong Dali ang kanyang sarili sa bagay na ito, si Liu Mengzin he smiled at said, Master Dali, ano sa tingin mo ang esports?
Nagsimula na akong maghanda para i-promote ito sa laro, pero hindi ko lang alam kung paano mo ito inayos, Master Dali. Wala ako dito. Problema. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, bumalik na si Xiao Yi. Hihilingin ko lang sa kanya na ayusin ang mga bagay na ito. Huwag mag-alala, ginagarantiya ko na hindi ito magkakamali. Hindi pa alam ng lalaking ito na tinulungan siya ni Liu Mengzin ng palihim. Paano ang tungkol sa? Bueno, gamaan ang loob ko noon, nakangiting sabi ni Liu Mengzin, Master Dali, kung masaya ka, hindi kita iistorbahin. Oo nga pala, napakabilis ng pagunlad ng hawlig ngayon, at ito ay napaka-formal, at sa tingin ko ito ay may potensyal para sa pagunlad. Hindi ba kailangan yun? Si Hong Dali ay labis na nasiyahan kay Hao Ming at sinabing, kailangan mong maglaro para magsaya, di ba? Oo, siya nga pala, kailangan kong makahanap ng mas maraming tao sa oras na iyon. Gayun din, Lao Liu, ang iyong mga master ng laro ay tumawag pa ng dalawa, huwag mo itong tawaging esports, at ang mga resulta ay magiging biro. Haha, makatitiyak siyang Master Dali, sagot ni Liu Mengzin, nagsalita na ako. Ang mga nangunguna sa kanila ay makakatanggap ng napakataas na bonus, kaya naniniwala ako na ang sinumang nag-iisip na sila ay magaling ay maaaring pumunta. Oh, ayan na, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at biglang nagtanong, sabi ko. Lao Liu, hindi ka ba nag-organisa ng isang uri ng lokal na audition? Isang lokal na audition? Talagang matalinong tao si Liu Mengzin, at naintindihan niya kaagad ang ibig sabihin ni Hong Dali, talagang hindi mo ito binanggit sa akin. Nakalimutan ko ang tungkol dito. Dapat itong isa publiko sa lokal. Well, iyon lang. Mag-aayos muna ako. Magkita tayo mamaya. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.